Magandang ate. Anong nangyari sa'yo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi, ang init ko. Huwag kang lalapit. Bakit ka nakangiting parang manyak sa akin? Huwag kang ngumiti. Wala akong ngiting manyak, banal ako. Huwag mo akong titignan ng ganyan. Gusto mo ba akong halikan? Ako? Kung maglakas loob kang halikan ako, papatayin kita. Ate, anong sinasabi mo? Hindi pwede. Hindi ko na kaya. Halikan mo na ako. Huwag mong halikan. Papatayin kita, emperador. Anong lokal? Lokal na gustong pumatay ng dayuhan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko inakalang sa ibang mundo pa ako magkakaroon ng ganitong relasyon sa isang maganda. Ito ang tanging babae na nakasalamuha ko sa aking dalawang buhay. Ako si Zhao Fan, handang humarap sa anumang kahinatnan. Hahanapin kita. Pananagutan kita. Ako ang emperatris ng Dakilang Zhou. 100 taon kong iningatan ang aking dangal. Hindi ko inakalang sisirain ito ng walang hiyang lalaking iyon. Hindi ko siya patatawarin. Mga kasama ng Xuanchen sect. Nanguna sa Dakilang Zhou. Pangunahin sa 4 na malalaking sekta, kinikilalang pinakamakapangyarihan. Noong araw, pinabagsak ng ating dakilang ninuno ang demonyong haring may walang katulad na kapangyarihan. Iniligtas ang mga tao sa kaguluhan, at nag-iwan ng walang kamatayang kontribusyon. Mananatili sa kasaysayan. Ngayon, ang Xuanchen sect ay tumatanggap ng mga bagong miyembro. Sana'y pahalagahan ninyo ang pagkakataong ito. Nga, anong uri ng pagkakataon ito? Ang banal na anak ng Xuanchen sect. Ang galing! Kapag naabot ko na ang antas na Martial King, tiyak na mapapansin ako ng prinsesa. Sa pagbaba ko ng bundok, kailangan kong makahanap ng materyales para sa paggawa ng gamot. Mula SAMG hamak na ta. Magpapakita ako ng mahika. Ang 4 Dragon Vessel ay maglalabas ng espiritual na enerhiya at ang mapipili nito ay maaring maging miyembro ng Xuanchen sect. Ang 4 na dragon ay magkakaisa. Liwanag ang sasakop sa Xuanchen. Ang 4 na dragon ay magkakaisa. Liwanag ang sasakop sa Xuanchen. Ang 4 na dragon ay magkakaisa. Liwanag ang sasakop sa Xuanchen. Galang. Nakita mo ang 4 dragon vessel at hindi ka lumuhod. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang lalaki ay may gintong dignidad sa ilalim ng tuhod. Ako si Zhao Fan, lumuluhod lamang sa langit, lupa, at mga magulang. Ang iba pa, hindi karapat-dapat. Ito ay banal na bagay na ginamit ng aking ninuno upang supilin ang mga demonyo. Bilang isang hamak na tao, ang pagkakita mo nito ay biyaya na mula sa maraming buhay. Luluhod ka ba o hindi? Ganoon ba talaga kagaling ang 4 Dragon Vessel na sinasabi mo? Ikaf. Ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Nasira mo ang aming banal na bagay. Hamak. Nasisiraan ka ng bait. Nasira mo ang aming banal na bagay. Hindi ka mapapatawad. Akala ka o kung sino. Malakas ang katawan, malakas ang puwersa. Pero isa ka palang walang kwentang basura na walang espiritual na ugat. Mga miyembro ng Xuanchen sect
Arestuhin ang walang galang na lalaking sumira sa banal na bagay. Hoy, huwag kayong magsinungaling. Kayo ang may kasalanan. Napakalutong ng 4 Dragons War Zone. Peking-peke talaga to kung hindi. Ako din sa lakas. Sinira mo ang sagradong bagay ng aming sekta. Kasalanan hindi mapatawad. Dapat kang sumama sa amin para litisin. Ayos na ulit. Paano kaya? Nangyari to. Bumalik sa ayos ang sagradong kagamitan. Kaya pala nitong mag-ayos ng sarili. Talagang kamangha-mangha ang sagradong kagamitan. Napakagaling, hindi ka panipaniwala. Malakas ang batang to. Masigla ang lakas ng dugo sa katawan. Mainam na sangkap para sa paggawa ng gamot. Tama na. Ang sagradong bagay ng aming sekta, hindi ganoon kadaling. Masira ng isang ordinaryong tao. Pero na yon, ginulo mo ang pagpili ng mga bagong miyembro ng aming sekta. Kailangan mong maparusahan. Bilang ako ang banal na anak, isasaalang-alang ko na first offense mo ito. Kailangan ng tagalinis sa aming templo. Parusahan kitang maging tagalinis sa amihanang langit sekta sa loob ng 3 taon. Pwede na rin. Pero gusto ko muna itanong, kamusta ang pagkain sa inyong sekta? Kung libreng pagkain at tirahan, baka pag-isipan ko. Ordinaryong tao ka talaga. Ang amihan ng langit sekta ang pinakamahusay na banal na sekta sa buong mundo. Sagana sa pagkain, pananamit, tirahan, at lahat ng pangangailangan. Kung hindi namin kayang buhayin ang isang tagalinis, katawa-tawa tayo sa labas. Mahal na hari, nahanap na namin yung lalaking may suot na kwintas na Jed. Zaufan ang pangalan niya. Tagalinis siya ngayon sa amihan ng langit sekta. Ano? Tagalinis? Ikaw, lumapit ka rito. Ako? May nabalitaan ako mula sa mga kasamahan. Magaling ka, Romag, foot massage. Buti na lang at nagamit ang lakas mo. Bilisan MOT masahahan Montag ang PKO. Pero nagmamasahe lang ako ng... Paano mga lalaking kasamahan? Hindi bagay na magkadikit ang lalaki at babae. Medyo hindi maganda para sa akin na imasahe ka. Sabihin kong imasahe mo ako, imasahe mo. Ang dami mong sinasabi. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na isipin ang magkadikit? Pakikinggan mo to. Kung hindi mo ako susundin, 3 araw kang walang tinapay. Mula ngayon, ikaw na ang personal na message tool ko. Bilis. Nasa ilalim ka ng aming bubong. Wala akong magawa kundi magpakumbaba. Ang sarap talaga. Hi op, 2. Hinawakan pa ang paa ni Yuner. Ni hindi ka on gana avakan yan. Ako na ang bahala sa loko NG. Naglakas loob pang hawakan ang babae ng santo. Zandali. Siyempre, hindi ko palalampasin to sa lokong to. Pero hindi pa to ang tamang panahon. Magandang gamot pala, tong lokong to. Papatayin din naman para sa gamot, hayaan muna nating mabuhay ng isang araw. Tara na. Gago. Ginamitan mo pa ng mahika. Ang tigas. Parang bato. Ginag-antihan Montag, KO? Walang hapunan para sa iyo ngayong gabi. Huvak. 3 araw kang walang makakain. Matinding dugo NG hamak na, 2. Maaring gamitin bilang gamot para sa aking magikpilo. Yuner, tulungan mo kong hulihin to. Ziamnada hong lingtsi. Damo ng kalangitan kaluluwa. Damo ng pinagmulan ng kalangitan. Bulaklak na lotus na magulong mundo. Gatas ng pusod ng lupa. Ang mga bihirang halamang to, pinaghirapan kong makuha. Kahit isa lang sa mga to. Pwedeng magpataas ng lakas ng isang kultivator. Raufen, maging pataba ka sa iking pagkultivate. Ay isang karangalan para sa iyo. Bilisan Montag. Simulan gayon. Dito ka na lang sa madilim na kwartong to. 3 araw kang hindi lalabas. Kung hindi, umalis ka na sa bundok at mamatay sa gutom. Grabe naman, Sister Fang. Nagbahing lang naman ako. Na pala. May maghatid ba ng pagkain sa akin mamaya? Mamatay ka na lang.
Puk ka. Pakinom ka o nito. Ang anak na ito ay maaring pumasok sa kaharian ng hari sa isang straw at magiging numero 1 sa mga kabataan. Yuner, salamat sa tulong mo. Sa hinaharap, ako ay magiging patriarch. Ikaw ay asawa ng patriarch. Basta makatulong ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat, Yuner. Isang hamak na mortal lang naman yan. Okay lang mamatay. Mahal na hari, dumating na ang mga delegasyon mula sa Timog, Hilaga at Kanluran. Gusto nilang pilitin tayong sumuko habang nasugatan ka. May karamdaman lang ako, nag-aalsa na ang mga to. Gusto kong samantalahin ang sitwasyon. Tingnan natin kung paano ko sila papaluin. Ipagbigay alam ang utos ng emperador, pag-uusapan ng 4 na bansa sa loob ng 3 araw. Ang lugar ng pagpupulong ay Saxuantian Sect. Utusan ng 3 bansa na sumuko sa Great Zoo at ipakasal ang kanilang mga prinsesa. Sa isang lalaki na nagangalang Zaufan bilang pangalawang asawa. Bakit po ganyan ang utos ninyo, Your Majesty? May plano ako, sundin mo lang ang utos ko. Ang stratehiyang ito ay tinatawag na paglipat ng problema sa iba, napakagaling. Bukod pa rito, magpadala ng isa pang utos sa Xuantian Sect. Dahil sa kanilang kabayanihan laban sa mga demonyo, gagantimpalaan ko ang Xuantian Sect. Nauunawan. Tinapay. Wow, Ano ang ginagawa mo? Sinong nagpahintulo sa iyong kumain ng tinapay? Ayon sa utos ng Emperatrice, ang Xuantian Sect ay nagpakita ng katapangan at tambihirang kontribusyon sa laban kontra sa hukbo ng mga demonyo. Dapat silang maging huwaran ng buong mundo, kaya sila ay pinararangalan. Inaasahan naming ipagpapatuloy ng Xuantian Sect ang kanilang kabayanihan para protektahan ang sangkatauhan at gumawa ng higit pang mga kontribusyon. Ito ang utos. Tumatanggap ng utos at nagpapasalamat. Sino ang may kontribusyon laban sa demonic lore? Bakit wala akong? Kahit kaunting balita? Mahil ito ay ang matagal na nagtatagong matandang master ng sect ang gumawa. Posible rin, sa anumang kaso, pinagpala ang aming Xuantian Sect. Ang aking tinapay. 3 araw kang nakababad sa drum ng gamot, at hindi ka namatay? Nasaan ang aking gamot? Nasaan ang mga mahalagang halamang iyon? syempre kinain ko ang mga yon. Pero maganda ang epekto ng mga gamot na yon pagkatapos kong kainin. Ang pakiramdam ko ay napakaganda ng katawan ko at masarap kumain. Pero hindi ito nakakabusog. Mas mabuti pa ang aking tinapay. Hindi nakakabusog. Sinasabi mo sa akin na hindi nakakabusog. Ang dami kong mahalagang halaman. Papatayin kita. Tama na. Isang maliit na utility worker lang ito. Nagkamali. Ang sect ang bahala sa parusa ayon sa patakaran. Ikaw ay isang holison. Bakit mo ibinababa ang iyong sarili sa pakikipag-away sa isang utility worker? Anong class na Sol Ayon? Ano ang kanyang kasalanan? Kumain siya ng tinapay sa kusina. Kalokohan. Naglakas loob kang kumain ng tinapay. Ang ganitong estudyante ay dapat agad na paalisin at palayasin sa bundok. Kumain lang ako ng ilang tinapay, ang inyong pangunahing sect. Hindi naman siguro ganyan kabigat ang kasalanan, ilang tinapay lang naman. Kang Chuan, ang pinuno ng Xuantian Sect, makinig sa utos. Utos ng emperador, sa loob ng 3 araw ay gaganapin ang pagpupulong ng 4 na bansa. Ang venue ay sa inyong Xuantian Sect. Ito ay may kinalaman sa balangkas ng mundo. Siguraduhing bigyang pansin. Opo. Grabe ang pulong ng 4 na bansa. Ang aming Xuantiangang ang maghuhos. Ay magiging tanyak ang aming Xuantiangang sa buong mundo. Kitang-kita ang kapahalaga ng Emperatrice. Sa aming Xuantiangang, mabuhay ang punong ministro. Mabuhay ang Xuantiangang. Bukod pa rito, espesyal na inutos ng Emperatrice. Ang estudyante ng Xuantiangang na si Zaufan, dapat dumalo. Zino si Zhaofen? Bakit hindi ko pa siya naririnig? Yung katulong na kinain ang mantika at pinalayas kanina. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ng Emperatrice na isama ang isang katulong sa pulong. Baka makasira ito ng dignidad ng ating bansa. Tumigil ka. Ang desisyon ng Emperatrice.
Hindi ninyo kayang hulaan. Sa madaling salita, kailangang dumalo si Zaufan. Kung may mali. Baka hindi ka na magiging punong ministro. Bilisan Montag. Bilisan mong hanapin yung Zhaofen. Pa sa akin, tingnan natin. Paligsahan ng paghila ng lubid, isang tansong barya lang ang puhunan. Kung mananalo ka sa aking kasamang malakas, ibabalik ko ang barya mo. Libreng pagkain na mantika. Dagdagan pa ng isang gintong bar. Magparehistro na. Pwede ba akong sumubok? 10 tansong barya. Boss, pwede bang bayaran pagkatapos ng laban? Walang pera. Walang pera ito. Gusto pa ng libreng mantika. Ganitong itsura mo, gusto mo pang sumali? Gutom na gutom ka na ba? Umalis ka. Walang pera, wag kang makulit. May nagpaparehistro ba? Boss, pwede bang ito na lang ang pambayad? Tingnan ka o. Pero kung manalo ako, ibalik mo sa akin. Tingnan ka o muna. Ay. Pwede. Ang daming tanga, kulang ang manloloko. Suksya o kiyang, punta ka. Totu Ba? Suda Kiang, Punta Ka. Ayos, 5 sa 3 panalo, punta. Pito sa 5 panalo, punta, laban. Pasensya na. Ano ba itong batang ito? Isa laban sa 8. At ang gaan pa ng kilos, siguradong may daya ito. Sugurin ninyo, huwag ninyong palabasin. Ano? Doon, kulungin ninyo. Tumigil ka. Ako ang santo ng Xuantinzeng. Huwag kang magmalabis. Zaofan, miyembro ng Xuantinzeng, sumunod ka. Bumalik ka agad sa ating sekta. Anong miyembro ng Xuantinzeng? Hindi mo ba sinabing tagapaglinis lang ako? At saka, pinalayas na ako ng Xuantinzeng ninyo. Babalik pa ba ako para lang maging panggamot mo? Dito na lang ako. May tinapay akong makakain. Ayoko nang bumalik. Naku naman, Zhaofen. Nangahas ka pang banggitin ang gamot. Hindi pa natin napag-usapan ang mga mahahalagang halaman ko. Mabuti na lang. Mga miyembro ng Xuantinzeng, sumunod kayo. Kapusin ninyo siya at dalhin pabalik. Dahan-dahan nating pag-usapan. Ay, Tumigil kayo. Paano ninyo nagawang tratuhin ng ganito? Ginong Zhao? Mga estudyante ko lang ang walang alam. Ginoo, maaari bang sumama kayo sa akin pabalik sa sekta? Hayaan ninyong bawiin ko ang aking pagkukulang. ayoko nang bumalik. Pagpunta ko sa Xuantinzeng ninyo, isang tinapay lang, nagkagulo na kayo. Sasama na lang ako sa inyo. Ako pa sa utubon. Sa pagbalik natin, ipinapangako ko sa iyo ang isang malayang tahanan. At busog ka sa pagkain. Kung wala pang asawa ang Ginoo, ang mga dalubhasang babaeng estudyante ng Xuantinzeng, si Fang Yunman ay maaari kong ipakasal sa inyo. Sige na, dahil sa tapat mong pagsisikap. Sasama na ako sa'yo. Pero una muna. Dapat subaw sa tinapay. Huwag kang mabagang isip. Si. Tara na. Ngayon ay gaganapin ang pulong ng 4 na bansa. Mga estudyante, maging maingat kayo. Kung may magkamali man, huwag ninyong sisihin kung ako'y magalit. Nazan S.I. Zhaofen? Tumigil ka! Ikaw yung tagapaglinis na nagnakaw ng tinapay. Ano ba? Gusto mo makapasok sa pulong para magnakaw? Umalis ka na. Tama na. Hindi ko alam kung anong suwerte ang meron nito. Pero hayaan mo na muna siyang pumasok. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang kakayahan ng isang tagapaglinis. Ikaf Beazi Ginong Zhaofen? Espesyal na inutos ng hari na alagaan ka. Ginong Zhao, maupo po kayo sa itaas.
Ginoong Lin, si Zhao Fan ay isang hamak lang na utusan. Siya ang upo sa itaas. Labak sa etiketa yan. Yixuan. Ano-anong ginagawa ninyo? Dumating na ang tatlong prinsesa kasama ang kanilang delegasyon. Maligayang pagdating. Ako si Lindsay, pangunahing tagapagbantay ng Emperatrice. Sa ngalan ng Emperatrice, tinatanggap ko ang mga delegado mula sa tatlong bansa. Isang karangalan ang inyong pagdating sa aming dakilang Zhao. Sige na. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Jiretsu lang ako. Ayoko paikoy ko. Ang dahilan ng aming pagpunta rito ay para tanggapin ang pagsuko ng inyong Zhao. Swak, ayoko rin ng paligoy. Hindi lang hindi susuko ang dakilang Zhao, kundi inutusan pa ng Emperatrice na kayong tatlong bansa ang sumuko sa amin. At ang tatlong prinsesa ay ipapakasal kay Ginoong Zhao Fan bilang pangalawang asawa. Zhao Fan. Hala, kuya, huwag mo naman akong isali sa kalokohan mo. Ano ng karapatan ko para pakasalan ang tatlong prinsesa? Ano ba, yang Zhao Fan na yan? Anong karapatan niya para pakasalan kami? Talagang naghahanap ng away ang Zhao. Malubha ang sugat ng Emperatrice, patay na ang patriarka ng Xuanshan sect. Saan kumukuha ng lakas ng loob ang dakilang Zhao para supilin kaming tatlong bansa? Noong nagkaroon ng kaguluhan ang Demonic Lord, sinugod ng Emperatrice kahit nasugatan. Pinatalsik ang Demonic Lord, nagtamo ng dakilang tagumpay, at iniligtas ang sangkatauhan. Kaya nga kayo nakakaupo rito ng maayos, ay dahil sa proteksyon ng Emperatrice. Kalokohan. Kaming tatlong bansa ang nagbuwis ng buhay para talunin ang hukbo ng demonyo. Walang naitulong ang Emperatrice sa labanang yon, tapos nagyayabang pa. Tama na, huwag na kayong magtalo. Kanina, binanggit ni Elder Lin si Zhao Fan. Gusto ko munang makita kung sino ba talaga itong Zhao Fan. Bakit siya pinuri ng Emperatrice? Zhao Fan, Ginoong Zhao. Narito ako. Anong nangyayari? Pyro 1N, Yo AKO. Ayos lang, tinutulungan lang ako ng dalawa kong senior sa stretching. Pampagana ng katawan. Gusto mo rin subukan, Secmaster? Ito ay eksklusibong pamamaraan ng aming Swanshan Sect. Pes muna ako. Grabe naman ang Emperatrice. Ipapakasal kami sa ganitong basura. Kitang-kita sa ai niya na isa siyang utusan. Gusto lang kami ng Emperatrice na hiyain ng harapan. Walang kahit katiting na spiritual energy ang utusan na ito. Isang ordinaryong tao lang, paano niya pakakasalan ang tatlong prinsesa bilang pangalawang asawa? Hoy, wala naman akong ginagawa sa'yo. Bakit niyo ako sinasabihan ng ganyan? Ang weird naman. Itong babaeng taga-kanluran. Bakit mukhang kasing ganda ni Chonhua? Ano bang karapatan mo para pakasalan kaming tatlo? Tatlong dalagang hinirang ng langit bilang pangalawang asawa? Wala naman talaga akong interes sa inyong tatlo. Bakit ka nandito? Sabi ng aming pinuno, basta't lumabas ako, busog sa tinapay. At tutulungan pa akong mag-asawa. Yung babaeng yun. Gago, anong babeng yun? Sinabi lang yun ng pinuno para umuwi ka. Sasabihin ko sa'yo. Ako si Fang yun, pakakasalan ko lang ang. Aking idol na senior, si Xiao Xuan. Tungkol sa'yo, palaka na nangangarap makakain ng gansa, imposible. Sige na nga. Wala naman talaga akong interes sa gansa mo. Sa totoo lang, wala talaga akong pakialam. Pero kayong tatlong ate, maganda naman. Sakto lang para sa akin. Kung pipilitin niyo, magpapakasal na lang ako ng hindi masaya. Karapat dapat KBA? Zhao Fan. Nagdala ka ng malaking problema sa sect. Lumuhod ka humingi ng tawad. Ang tatlong prinsesa ng tatlong kaharian. Pwede mo bang bastusin? Hoy, Yishengzi. Kanino ka ba talaga? Ang pagpapakasal ng tatlong prinsesa sa akin ay utos ng Emperatrice ng Dazhou. Tinutulungan mo pa ang mga prinsesa, traitor ka ba sa zoo? Kung duda kayo sa utos ng Emperatrice, sasabihin ko na ang totoo. Ang Dazhou ay nagapi ang Demonic Lord at nagligtas sa mundo. Dahil kay Ginoong Zhao. Kaya natalo ang Demonic Lord. Imposible. Kung may ganyan siyang kapangyarihan, bakit siya magiging utility worker sa Xuanxian sect? Sinuri ko na siya. Siya ay isang basura na walang spiritual root. Mali ang impormasyong ito. Ang utos ng Emperatrice ng Dazhou ay para lang hamakin ang aming tatlong kaharian. Maniniwala kayo o hindi? Kung sasabihin niyong yung matandang sumabog, ay ang Demonic Lord, ako ang nagtaboy sa kanya. Katarant Aduhan. Noong araw na yon, tiyak na ang founding master ng Xuanshan sect ang lumabas. Ang pagpapatalsik sa demonyong hari ay ang magiging merito ng sinumang magiging tagumpay ng Emperatrice. Ito ay ang merito ng Jontin ZNG. Ako ang banal na anak ng Jontin ZNG. Ayon sa utos ng Emperatrice, ang tatlong prinsesa ay dapat nakasalan ako. Pakasalan ka? Sino KBA?
Ang Emperatrice na ito ay tiyak na nasiraan ng ulo pagkatapos masugatan. Nawalan ng bite, kaya naglabas ng ganitong kalokohang utos. Ang ganitong uri ng basura ay hindi karapat-dapat sa akin, ang henyo ng hilagang disyerto. Gusto ko lang mabuhay ng maayos, Saxon Tindianye. Sino ba talaga ang Emperatrice na ito? Bakit bigla na lang ako binigyan ng ganitong malaking problema? Oy, kuya. Kung totoo ang sinasabi mo, ano ba talaga ang nangyari? Kung ikaw talaga ang nagpatalsik sa demonyong hari, ako si Tsun Yun Emen, igagalang ko ang isang bayani. Kung pakakasalan, pakakasalan. Xuan Yuan Min. Ganito ka ba talaga? Nakikita mo pa ang halaga nitong Zoen? Malinaw na walang kahit katiting na espiritu, isang ordinaryong tao lang. Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal sa kanya. Hindi ako. Ang maliit na alila na ito, hindi ko alam kung nakipaglaban ba talaga sa demonyong hari. Pero siya ay palaging alipin ko. Kung gusto niyong pakasalan siya, tanungin muna ninyo ako. Alipin? Anong panahon na naniniwala ka pa rin sa Panginoong may-ari ng alipin? Sasabihin ko sa iyo kung hindi lang ako naghahanap ng makakain. Hindi ako sasang-ayon na maging alila mo. Hindi ko inakala na ikaw at si Mikeson ay napakasama. Hinulog niyo ako sa drone ng gamot para gawing pilduras. Kasinungalingan, ikaw ang magnanakaw ng gamot at ikaw ang nahulog sa loob. Zhao Fen. May masamang balak ka. Gusto mong siraan ang Juntin ZNG. Ngayon, kailangan mong lumuhod sa harap ng 3 prinsesa. Bakit ako luluhod sa inyo? Ang pisikal na batas ng mundong ito ay iba sa mundo na pinanggalingan ko. Para sa iyo, napakadali lang ito. Ito ay dimensional suppression. Alam mo ba ang dimensional suppression? Anong mundong ito at mundong iyon? Mga kalokohan. Zhao Fen, isa kang ordinaryong ta. Nagmamalaki ka sa harap ng 3 prinsesa. Hindi ko na matiis, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking kamay na walang awang maglilinis sa iyo. Basura. Ordinaryong tao, linisin ang sarili mo. Zhou En, huwag kang magmalaki. Ano ba ang gusto mong gawin? Kayong mga tinatawag na mahalika ng immortal na sekta. Laging itinuturing ang buhay ng ordinaryong tao na parang damo. Ngayon, gusto kong makita. Ano ba talaga ang kayang gawin ng utos ng Emperatrice? Kung kayo ay maghimagsik, agad na papatayin. Gago ka, hindi mo alam ang kapangyarihan ng 3 kaharian. Bumaba ka agad. Kung ayaw mo sa buhay mo, huwag mo kaming isama sa kapahamakan ng Swanshansek. Walang pag-asa sa iyong sarili lamang. Gusto mo kang pasukuin ang 3 kaharian? Gusto mo kaming pakasalan? Tanungin mo muna ang aming mga espada kung papayag. 3 prinsesa. Ang Zhao Fan na ito ay napakalaking angas. Huwag kayong mag-abala, kami sa Xuan Chansek ang bahala sa kanya. May sarili kaming patakaran. Pangulo, ayon sa patakaran, dapat siyang itapon sa execution platform. Upang mamatay at maglaho. Execution platform. Hindi ba't yung bilog na platform sa tabi ng Gixu Valley? Yung platform na yon, noong labanan sa Gixu Valley, hindi ko sinasadyang nabasag ko. Talagang walang alam sa mundo ang taong ito. Puro kasinungalingan. Ang execution platform ay relikya ng mga Diyos. Napakaraming Diyos ang napatay doon. Umiiral sa Gixu Valley ng libu-libong taon. At sinasabi mong nabasag mo? Napakalaking kasinungalingan. Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Mga disipulo, makinig. Pangulo, ang execution platform, ano ang nangyari? Sabihin mo agad. Nabasag ang execution platform. Siya ang may gawa. Hinala namin, baka may tunay na Diyos na bumaba. Dahil nakakita kami ng sinaunang banal na sandata malapit sa execution platform. Hindi tinatablan ng sandata. Dalhin mo agad. Hindi ito masisira ng anumang sandata o kapangyarihan. Hindi ba't ito ang helmet ko? Napakagandang kayamanan. Tama ang hinala ko. Muntik na akong maloko ng batang ito. Ikaw ay dumaan lamang noong araw na iyon. At nakita mo ang labanan, kaya nagmalaki ka. Ang dilaw na ito ay eksklusibong kulay ni Emperor Yan. Tiyak na si Emperor Yan ang tumulong sa Xuan Chansek na palayasin ang Demonic Lord at iniwan ang pambihirang bagay na ito. Sabi ko na nga ba, walang alam ang pangulo ninyo. Ito ay helmet ko lang sa pagde-deliver. Walang alam sa mundo. Hindi na kailangan ng execution platform. Ngayon na. Ako ang papatay sa iyo. Elder Lin. Noong araw na yon, ako ang tumalo sa Demonic Lord, may nakakita. 3 matanda at isang magandang dalaga. Anong matanda? Anong dalaga? Lalong lumalabo ang kwento mo. Ang mga saksi mo ay hindi ka panipaniwala, parang wala rin. Tingnan mo, ito ang jade na iniwan sa akin ng dalagang iyon. Itun ka ang Yadepongdong NG Emperador. Kahit mayroon ka ng jet pendant, ibig sabihin lang ay nakita mo ang emperador. Sinasabi mo ba na ang babaeng iyon ay ang Emperatrice? Emperatrice, ang babaeng nakasama ko ng isang gabi ay ang Emperatrice. Mas lalo akong dapat maging responsable.
Ngayon, ang Emperatris ay naharap sa problema ng tatlong bansa. Kailangan kong tulungan siyang manalo sa laban nito. Ikaw, isang hamak na utusan na hindi makabili ng tinapay. Paano ka nagkaroon ng ganoong kayamanan? Iyak na ninakaw mo ito sa mga regalo ng emperador. Ito ay kayamanan ng Swanchen sect at ito ay akin. Ito ay iniwan sa akin ng Emperatris noong gabing yon. Ang emperador ay napakadakila. Isang hamak na alipin tulad mo. Nag-aakalang may kinalaman sa emperador? Pupuksain ko ang iyong mga maling pangarap. Talagang sa mundo ng pagiging immortal. Ang mas malakas ang kamao ang may karapatang magsalita. May ebidensya na ako at nasabi ko na ang dapat sabihin. Kung maniniwala kayo o hindi, nasa sa inyo na. Kung hindi ang Emperatris mismo ang darating, tayo ay maglalaban. Tingnan natin kung may kakayahan akong talunin ang Demon Lord at supilin kayo. Ikaw mismo ang humihiling ng kamatayan, huwag mong sisihin kami. May daan patungong langit ayaw mong tahakin. Sa impyerno ka pumapasok ng walang paalam, hambog na baguhan. Tingnan natin kung paano mo harapin ang tatlong bansa ng mag-isa. Mga tagapagtanggol ng Hilaga, mga tagapagtanggol ng Kanluran, mga tagapagtanggol ng Timog. Patayin ang taong ito sa lugar. Gusto mo kaming pakasalan? Tanungin mo muna ang aming mga sandata. Huwag na kayong mag-abala. Ako na. Dumating na ang Emperatris. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ang ingay. Emperador, ito si Zhao Fan. Sinadya niyang guluhin ang pulong ng 4 na bansa at insultuhin ang 3. Nawala ang dangal ng Griat Zhao dahil sa kanya. Handa na kaming parusahan siya upang maibalik ang dangal ng Griat Zhao. Sabihin mo sa akin, paano niya nawala ang dangal ng Great Zoo? Nakunwari siya na noong labanan sa Demon Lord. Siya at ang emperador ay magkasamang lumaban. Sinabi pa niya na siya ang nagtaboy sa Demon Lord. Sinusubukan niyang angkinin ang tagumpay ng iba. Ipagpatuloy mo. Nagpakita pa siya ng Jade Pendant. Sinasabing iyon ay sa inyo at sinabi pa na kayo ay magkasama ng isang gabi. Talagang malaking kasalanan. Siyempre, hindi namin ito kayang paniwalaan. Hindi ko sinabi. Ang gago na ito, lahat ng bagay ay kayang sabihin. Pagbalik ko, titingnan ko kung paano kita papansahan. Ano ang palagay ninyo? Pinagdududahan din ba ninyo ang paglaban ng aking dakilang zoo laban sa demonyong general? Hindi po namin magagawa. Ang paglaban ng kamahalan laban sa demonyong general at pagliligtas sa sangkatauhan ay kilala ng lahat. Hindi lang namin inasahan na makakaligtas ang kamahalan ng buo. Isang malaking pagbati. Ang aking dakilang Zhao ay may kamahalan lamang na personal na namamahala. Ang kaharian ay matatag magpakailanman. Ano man ang ginawa ng dakilang Zhao, ang aming ninuno ang nagtaboy sa demonyong general. Malubha ang kanyang sugat, siya ang may pinakamalaking kontribusyon. Talagang malalim ang kapangyarihan ng kamahalan. Huling yugto ng Martial Saint Realm, laban sa Martial God Realm na demonyong general. Nakaligtas pa rin ng buo. Marahil ay tumakas na lang ng hindi lumaban. Ang paglaban ng kamahalan laban sa demonyo, hindi mahalaga kung tumakas kayo. Pero ang hirap na dinanas ng aming ninuno, hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin. Kalokohan, kayo ang walang kakayahan. Ngayon, bumalik tayo kay Zhao Fan. Ano ang palagay ninyo? Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Zhao Fan, kahit may konting kakayahan ka, ano pa ang magagawa mo? Ngayong narito ang Emperatris, kasama ang 3 kaharian, tiyak na mamamatay ka. Kamahalan, ang batang ito ay may malaking kapalaluan. Hinamak ang 3 kaharian at binaboy ang kamahalan. Dapat siyang isailalim sa lingki sa loob ng 3 araw at isabi sa pintuan ng lungsod bilang babala sa lahat. Upang takutin ang buong mundo at ipakita na ang kapangyarihan ng Emperatris ay hindi dapat hamakin. Ang inyong mundo ng immortal cultivation ay talagang nakakatakot na marupok. Hindi ka nag-aalala sa sarili mo, gusto mo pa akong parusahan. Zhao Fan, narito ang Emperatris, nagagawa mo pa ring maging bastos. Ang kamahalan ay isang master ng Xuanwu Realm. Ang pagpatay sa iyo ay parang Pagpisa lang sa langgam. Pinapayuhan kitang lumuhod at humingi ng tawad. Baka zakaling. patawarin ka ng kamahalan sa iyong buhay. Santo ng Chuanchan set na si Yetsuan, patayin ang batang ito. Santo Yexuan. Mabuti, mabuti. Ang lakas ng loob mo, nagagawa mong utusan ang Emperatris. Linksy, sampalin mo siya para sa akin. Zhao Gongzi, patawarin mo si Dong Fangsu. Sa pag-alis ng hindi nagpapaalam, salamat sa tulong mo noong araw. Sa pagtaboy sa demonyong general. Walang problema. Kamahalan, iyak na nagkamali kayo. Siya ay isang taong walang ibang iniisip kundi ang mga mamon, isang walang kwenta. Paano niya kayo napapayag na gawin ang ganitong malaking paggalang? Baka talagang nagkamali ako ng pagtingin. Mukhang ordinaryo lang ang taong ito, pero ang galing pala. Nagkakonsabahan para magtaksil. Noong inalis ang selyo ng Demonic Lord, ako at ang 3 founding elders. Ang nagpigil sa kanya, pero bigla siyang nagwala. Inubos niya ang kanyang lakas para gumamit ng malawak na atake. Malubha ang sugat ng 3 elders at kung hindi dahil kay Ginoong Zhao, baka hindi ako nakaligtas ng buo. Ngayon, nagpapagaling ang 3 elders, pero ako ay gumaling na.
Mga sugo, gusto niyo pa bang sakupin ang aking Great Zoo? Ang tatlong bansa ninyo, ang lakas ng loob. Ang utos ko. Sumuko ang tatlong bansa. Ipakasal ang prinsesa kay Zhao Fan, pero hindi ninyo sinunod. Sa halip, nagtulungan kayo para pahirapan ang may ambag. Akala ba ninyo, ang Emperatrice ng Great Zoo ay dekorasyon lang? Ang sinumang sumira sa bagay na ipinakaloob ng Emperatrice. Dapat durugin ang katawan. Ava NG Imperatrice. Emperatrice. Nagkamali lang sandali ang santo. Pakiusap, kahabagan ninyo po. Emperatrice, maaari bang patawarin mo siya dahil sa akin? Si Yetsuan ay ang santo ng aming sekta, isa sa mga direktang estudyante, at pinakamagaling sa mga kabataan, isang hakbang na lang, ay magiging Martial King na. Ang iyong pabor. Ikaw, Kang Suan, palaging nag-iingat. Tuso ka. Kung hindi ako dumating, Kang Suan, iniisip mo bang sumama sa tatlong bansa? Emperatrice, hindi ko kailanman maisip gawin iyon. Ginoong Zhao. Sinaktan ka nito noon. Ano ang gagawin mo sa kanya? Ikaw ang magdedesisyon. Kung may magreklamo pa, hindi ako mag-aatubiling aksyonan sila. Ginong Zhao. Sinyo Zhao, dahil pinatuloy ka ng aming sekta, maging maawain ka. Padawarin MOSI Yishen. Bayani Zhao, dakilang tao, pakiusap, kahabagan mo siya. Halayain MOSI Yishen. Maglilingkod ako sa iyo bilang alipin. Gagawin kong alipin ang sarili ko. Ang inyong Xuanchen sect, ang pinakamalaking sekta sa mundo. Pero puno pala ng kasamaan. Ang inyong santo. Gumamit ng buhay na tao para sa demonyong kulto at ikaw bilang leader. Hindi mo man lang imbestigahan si Shengzi. Pero dahil sa estado nila, tingin nila sa iba ay parang aso. Para sa kanila, ang buhay ng ordinaryong tao ay parang damo. Kung hindi natin siya alisin, ano ang iisipin ng mundo tungkol sa inyong mga immortal? Kung papayag lang kayong palayain si Yitsuan, ibibigay ko sa inyo ang sinaunang banal na sandata. Matanda at tuso man ito, pero protektado niya ang kanyang mga anak. Sige na, buhay pa rin ng basura ang buhay. Ito para sa'yo, ito ay aking personal na gamit. Sa totoong mundo, ituring mo na lang bilang kapalit ng Jade Pendant. Sa totoo lang, hindi ito sinaunang banal na sandata. Pero sa mundo ninyo, wala pang kayang sumira nito. Ganun ba talaga kahiwaga ang bagay na ito? Huwag kang mag-alala, basta suotin mo ito, yung matandang may buhok na parang bomba. Hindi kanya kayang saktan. Tungkol naman sa inyo, maaaring hindi kayo papatayin pero parusa. Ang maglingkod bilang utusan sa Xuanchen sect. Habang buhay. Kung may gagawin ka pang kasamaan sa hinaharap, ako mismo ang haharap sa iyo. Makinig kayong mabuti. Si Zhao Fan ay bayani laban sa demonyo, personal kong ibinigay ang Jade Pendant. Ang sinumang makakita nito ay parang nakita na ako. Kung may mga haspa, papatayin ko. Ang kondisyon ng negosasyon ng emperador ay nakakagulat. Hindi tayo pwedeng umupo lang dito. Hintayin ninyo ang sulat ko. Para sa instruksyon ng hari. Sige, tapos muna tayo ngayon, bukas na lang ulit. Noong araw, ang Great Zoo ay may Xuanchen sect na nagbabantay. At may banta ng demonyo sa labas, kaya balanse ang apat na bansa. Ngayon, wala na ang matanda at ako ay malubha ang sugat. Bumagsak ang aking kapangyarihan sa mid-level martial saint. Sa negosasyon bukas, magtutulungan ang tatlong bansa para makipagnegosasyon sa akin. Dapat kang tumayo sa akin. Bakit ko ba napiling maging kasama ang ganito? Kain ka ng kain, wala ka bang ibang alam? Wala akong magagawa. Ang enerhiya ng material sa mundo ninyo ay napakababa. Mababa ang density ng pagkain. Kung hindi ako busog, gutom lang ako palagi. Kung hindi ako busog, paano ako lalaban para sa'yo? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita tulad ng pangako ko. Ano ito? May laman itong supot, basahin mo at malalaman mo. Ang ekonomiya ng Southern U ay lumampas na sa Great Zhao. Kulang sa resources ang Northern Westeland, mas madaling magnakaw kaysa makipagkalakalan. Naglagay na ang Northern Westeland ng 100,000 tropa sa hangganan. Kung pera lang ang pag-uusapan, madali kong mapapasuko ang Southern U.
Katawa-tawa talaga. Isang hamak na utusan ka lang. Naiingatan ka lang dahil kay Empress. Anong karapatan mong magsalita? Sa ganitong importanteng okasyon. Southern New ay mayaman. Anong meron ka? Ito ay Black Pearl, kayang bumili ng lungsod. Saan mo nakuha ang napakahalagang ito? Ganito ba talaga ito kamahal? Ito lang naman ay carbon na nakompress. Pero hindi nyo maintindihan. Marami pa akong ganitong black diamond. Kaya akong gumawa ng marami. Kahit na kayang bilhin ang Southern New. Anong magagawa nyo sa Northern Wasteland? Kahit na injured ang aming elder. May 100,000 troops na kami. Sumuko na kayo. Report. Lahat ng 100,000 troops ay sumuko na sa Great Zhao. Paano? 100,000 troops sumuko? Kahit di kayang bilhin ang Northern Wasteland, kayang bigyan ng bahay ang 100,000 troops na walang pera para makapiling pamilya nila. Nang payapa habang buhay. Nabigo ang plano ng Northern Wasteland. Bakit ngayon lang namin narinig si Zhao Fan? Ang Western Regions ay bihasa sa divination. Titingnan ko kung sino talaga si Zhao Fan na ito. Imposible. Paano siya naging napakalakas? Xuan Yuanmin. Ano ang Nikita Mo? Demonyo. Anong ginawa mo kay Chuan Yuanmin? At nasugatan siya ng malala? Ano pa ang masasabi ng tatlong prinsesa? Si Zhao Fan lang ng Great Zoo. Ang wasak sa plano ng tatlong bansa. Akala niyo masusupil niyo ang Great Zoo. Katawa-tawa. Ipinaalam ko, panatilihin ang kapayapaan. Papakasalan ng tatlong prinsesa si Zhao Fan. Sa cultivation world, lakas ang batas. Walang saysay ang mga plano. Kapag may tunay na lakas, Kahit injured ang elders, nandito piarin kami. parehong nasa gitna ng lakas ng Marshall Saint Realm. Kung magtutulungan ang tatlong bansa, hindi tiyak na matatalo tayo ng Great Zhao Kingdom. Tama iyan. Kung gusto ninyong lubos kaming sumuko, kailangan ninyong ipakita ang tunay ninyong lakas. At labanan namin ng harapan, kung hindi, kaming tatlong bansa ay magiging handang mamatay kasama ninyo. Ang prinsesa kong ito ay handang mamatay kaysa magpakasal. Hindi ako magpapakasal sa kanya. CJ, kung ganun, magkasundo tayo, sa ikatlong araw sa tuktok ng Mount Wulo ay magkakaroon ng paligsahan. Ang nagwagi sa 4 na bansa ang magiging bagong pinuno. At tatanggap ng pagpupugay mula sa 3 iba pang bansa. Hoy! Mahal na Empress, dumating ka na. Tumahimik ka. Ako ay isang makapangyarihang emperatris, tanging ang immortal emperor mula sa kalangitan. At ang underworld lord mula sa impyerno ang maaaring makasal sa akin. Huwag mong isipin na dahil nagkaroon tayo ng pisikal na relasyon, ay maaari mo na akong tratuhin ng basta-basta. Ikaw ay isa lamang sa maraming lalaking aking pinaboran. Dahil nakinabang ka ng malaki sa akin, kailangan mong magbayad. Kailangan mong pumasok sa serbisyo publiko at tulungan ako. Ate, noong araw na yon, ikaw ang nagsabing kung hindi gawin yon, ay papatay mo ako. Napilitan ako, ngunit huwag kang mag-alala. Ikaw ang tanging babae sa dalawang mundong ito, na may tunay na relasyong pang-asawa sa akin. Pananagutan kita, pakakasalan kita ng ayon sa tradisyon, ngunit, kung ipapamahala mo sa akin ang mga bagay, wala talaga akong kaalaman. Sa pamamahala ng isang tradisyonal na palasyo. Hindi pwede iyon. Kailangan mong tulungan ako. Plano kitang italaga bilang pinuno ng mga eunuko. Yunuko, ano ang mga utos ninyo, inyong kamahalan? Naku, hindi pwede, hindi pwede. Kung gayon, tagapag-alagang may dalang sandata. Hindi pwede, masyadong malapit, baka sa hinaharap ay magkaroon ulit tayo ng mga chismis. Kung gayon, punong tagapamahala ng Royal Stables. Mag-alaga ka ng kabayo, magmaneho ng karwahe.
At laging handang sumunod. Punong tagapamahala ng Royal Stables. Hindi ba ang Bimawen at ang kapatid na lalaki ng unggoy na ito ay posisyon? Hindi pwede, hindi ako marunong magmaneho. Hindi mo ba sinabing ikaw ay isang delivery rider? Hindi ka pa marunong magmaneho. Desisyon na ito. Kung susubukan mong sumuway sa akin ulit, mag-ingat ka, baka kita ay bugbugin. Mahal na Emperatrice, ikaw ang tanging babae sa mundo ko. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Ang mga tao mula sa tatlong kaharian, naglakas loob silang apihin ang aking asawa. Kaya't ako ang bahala sa kanila para sa'yo. Bilang panliligaw, Huwag mo nang tawaging asawa ang Emperatrice. Ako ang pinuno ng Dakilang Zoo. Hindi ko kailanman isinasaalang-alang ang pag-ibig. Gusto mong mag-asawa? Ipinagkaloob ko na ang 3 prinsesa, hindi pa ba sapat? ang ganda mo mas mahirap paligawan kaysa kay Chonhua. Pero ako si Zhao Fan, tunay na lalaki. Hindi kailanman susuko. Sumunod ka sa akin, ipakita mo ang iyong lakas. Walang katapusang kayamanan ang naghihintay, huwag mo nang isipin ang iba pa. Kung bukas ay hindi ka magpakita ng magandang performance at matalo sa kompetisyon, maglalabas ako ng utos at ipagbabawal sa buong mundo. Napakainin ka, gutumin ka hanggang mamatay, Emperatrice. At kukuha ng 3,000 bagong lalaking alaga. Para magalit ka. Hari NG Nanyu Nazi Shenxian AO Espadachim. Gitnang antas na martial saint, bihirang espadachim sa kasalukuyan. Si Dongfang Sue. Mukhang naloloko na ang Emperatrice. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kanyang tapang. Naglakas loob. Mac Iza. Si Dongfang Sue bilang Emperatrice, hindi lalaki o babae. Mas mabuti pa ako. Mas may pagkababae. Hari NG Xiwan Nazi Xuan Yuanjin, Soul Cultivator. Gitnang antas na martial saint, malupit at lihim na atake ng kaluluwa. Walang interes sa pinagsamang pamumuno ng 3 kaharian. Papatayin kita. Ang mga babae at pagkain ng Dakilang Zhao, kukunin ko. Hari NG Bai Huang Nazi Yi Elfaurong, Lakas Cultivator. Gitnang antas na martial saint, malakas na pisikal na lakas na kayang durugin ang mga bato. Dongfang Sue. Talagang matapang ka. Halika rito. Noong nakaraan, ginawan mo na masama ang aking Nanyue, pumatay ng mga inosente. Hari NG Japan. Iyak na papatayin ka rito. Sabi ko na nga ba, hindi dapat maghari ang babae, paangtandang na tumitilawak ng umaga. Kaya't malapit nang magpalit ng pinuno ang Dakilang Zhao. Dongfang Cui, 3 laban sa iyo. Huwag ka nang lumaban, sumama ka na lang sa akin. Bilang aking asawa. Kayong 3 lang. Hindi karapat-dapat para sa akin, maraming talento ang Dakilang Zoo, kahit sino. Kayang supilin ang inyong 3 kaharian. Zhao Fan, tong hayop na to, bakit hindi pa dumarating? Tumigil ka. Ngayon, ang Empress ay makikipaglaban sa mga pinuno ng 3 bansa. Walang sinuman ang papayagang pumasok sa bundok. Ako mismo ang aakyat para makipaglaban sa mga pinuno ng 3 bansa. Umalis kayo sa daan, bilisan nyo. Ikaf, makikipaglaban sa mga pinuno ng 3 bansa? Isang hamak na utuzang ka lang. Walang kwentang walang espiritu. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng martial saint real? Parang pagpisa lang ng langgam ang pagpatay sa'yo. Maintindihan mo? Naunawaan mo ba? Gusto mo lang makapasok para mapanood ang laban ng mga pinuno. Di ba? Karapat-dapat ka, ha? Kahit ang mga elite na estudyante mula sa aming kaloob na sektor ay walang karapatang manood. Mga estudyante sa loob ng sect. Malakas ba? Mga martial warrior realm lang ba kayo? Ano naman kung martial warrior realm? Ikaf, anong realm ka? Apat dapat ka bang punahin kami? Hindi ko rin alam. Pero sa mundo ninyo, hindi masukat ang lakas ko. Umalis kayo ng daan, bilisan. Anong kalokohan ang sinasabi ng utusan na to? Engap, har. Ipakita natin sa kanya. May utos ang Sekmaster, sa paligsahan ng ulupi, ang mga walang kinalaman, ay hindi dapat mangabala. Ang mga papasok ng walang kahintulot ay papatayin. Kung hindi ka alis, huwag mong sisihin kami kung hindi na namin isipin ang pagkakapareho natin. Mga bantay, bakit ang hilig nyo humarang? Ano na ang gagawin ko? Pareho pa naman kami ng sect, hindi ko naman sila pwedeng saktan talaga. Gaano kadalas ang tama para hindi sila maging baldado? Mga kuya, biliin ko na lang kayo ng tinapay, pwede ba? Bigyan niyo na ako ng ganiso. Sige na, umalis ka na. Kahit pabigyan mo kami ng Spirit Stones, hindi ka namin papayagang umakyat. Binabalaan ko kayo kung naanta lang. Paglalaban ko sa mga pinuno ng 3 bansa, kayo ang mapaparusahan. Kung papayagan ka namin umakyat, kami ang mapapahamak. Kung papayagan ka naming umakyat, kami ang mapapahama. Sige na, hindi na ako makikipagtalo pa sa kanila. Mukhang hindi naman ganun kataas ito, baka sakali. Kaya kong lumipad pa itaas. Ikaf, gusto mong lampasan kami? Dongfang Sue, kahit nung ang Demon Lord, ay muntik nang matalo sa akin sa pagdaan ng mga taon. Ang aking lakas ay hindi na katulad ng dati. Aray! Pasensya na. Palagi akong nakakasakit ng tao pagdating ko.
Tatlong lalaki kayo, nambubuli pa ng isang maganda. Pakikinggan nyo. Ngayon, narito ako si Zhao Fan. At wala sa inyo ang makakapag-abuso sa kanya. Sino sa inyong lahat ang pinakamalakas? Ang Panginoon ng Jiuyu. Tama. Kahit dumating ang Panginoon ng Jiuyu, wala itong silbi. Sasabihin ko sa'yo. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang makakapanggulo sa kanya, sabi ko. Saan galing itong walang modo? Gusto mong mamatay? Dumating ka pa sa hulupi. Sasabihin ko sa'yo. Ako ay tao ng Emperatrice ngayon. Ako ay kumakatawan sa Great Zhou sa laban na ito. Panginoon, ito ay isang hamak na alila en Xuanxian sect. Alila? Ito si Dongfang Xue. Lalong lumalala. Nagpadala ng ganitong musmos na alila para hamakin kami. Talagang katawa-tawa. Hindi ko kayo itinatago. Ngayon, matagal na akong hindi hamak na alila ng Xuanchen sect. Ngayon, may posisyon ako sa gobyerno. Ako ay ang dakilang bimawen ng Great Zhou. Ibig sabihin, tagapangasiwa ng kabayo at kutsirero ng Emperatrice. Kutsire o lang pala? Hindi ko inaasahan bago ang laban. May makakatuwa pa. Dahil pinatawa mo ako. Mamaya, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Biglaan kang sumugod. Walang galang sa martial arts. Noong nakaraan, ang laban kontra demonyo ay sa Great Zhou. Ginamit namin ang lahat ng lakas ng bansa, maraming sibilyan ang nasaktan at namatay. Para lang sa kasalukuyang sitwasyon. Ang tiyuhin ng emperador ay nagbuwis ng buhay. Para iselyo ang demonyong general. Ang dating emperador ay malubhang nasugatan. Para lang sa kapayapaan ng 4 na bansa ngayon. Sa kasunduan ng 4 na bansa, bawat salita ay pinirmahan ng 3 dating pinuno. Pinagtibay ng lahat. Ngunit ngayon, nagtutulungan kayong 3. Para lusubin ang Great Zhou. Traitor. Talagang kahiya-hiya sa buong mundo. Sa mundo ng Immortal Cultivation, ang lakas ang nagdidikta. Sumang-ayon ka sa laban, huwag nang magsalita pa. Ang posisyon ng pinuno ng 4 na bansa dapat mapunta sa pinakamalakas. CJ, ngayon, ang Great Zhou ay magpapadala lamang ng isa, si Zhao Fan. Kung siya ay matalo, ang Great Zhou ay matalo. Kung siya ay manalo, kayong 3 bansa ay magpapakumbaba mula ngayon. Kung mayroon pang paghihimagsik, ako si Dongfang Xue. Tiyak na pamunuan ko ang bukas sa kain sila. Nababaliw na talaga ang empress na ito. Kung siya mismo ang kikilos, may laban pa. Pero isang alila lang ang ipadala. Anong pinagkaiba nito sa pagbibigay na lang ng walang laban? Anong kakaiba dito? Tiyak na malubha ang sugat ng empress. Nagkukunwari lang siya. Guro, napakakakaiba ng kapalaran ni Zhao Fan. Noong huling pagkalkula ko, nalabag ko ang lihim ng langit kaya ako dinudugo. Ngayon, wala na akong malala. Alam ko lang na hindi karaniwan ang kanyang pinanggalingan. Hayaan mo muna akong subukan. Sino ba talaga itong Zhao Fan? Naku, lakas ng loob mong makipagtitigan sa akin. Imposible. Paano nangyari, tu? Paano siya? Isang Diyos o demonyong nakibahagi sa sinaunang digmaan ng mga Diyos at demonyo. Sabi ko na nga ba, hindi pa ako natalo sa titigan. Mga walang kwentang bakla. Ako na ang bahala. Ikaw na may makapal na kilay. Akala ko bayani ka. Pero isa ka palang tusot masamang tao. Ang lambot ng lupa dito sa bundok, ang dulas. Dalawang walang kwenta. Ako na naman ang kailangang kumilos. Ang hari ng Nanyue mukhang mabuti. Pero ang lupit pala ng mga pamamaraan niya. Ang sinumang matamaan ng mahika ng pabangong ito ay masisiraan ng ulo sa masayang guni-guni hanggang mamatay ng malagim. Shen Aoshan, ikaw na isang hari. Nagpapanggap na tunay na immortal, pero gumagamit ka pala ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Dongfang Xue. Ang mataas na empress na pinag-usapan sa labas, isa lang palang. Bangkang puro lalaking alaga ang laman. Hoy hoy hoy. Anong lalaking alaga? Asawa ako niya sa tamang paraan, ate. Ang laban na ito pag natalo ko kayong 3 bansa. Iyon ang magiging dowry ko para sa kanya. Kung hindi lang dahil sa empress kanina. Naging tubig na ng bangkay ka na sana. Duwag na laging nasa likod ng babae. Kung may bayak ka, tunay na labanan na lang tayo. Kayo, kahit isang demonyong prinsipe sa kanya, hindi kayo makipaglaban ng isang round lang.
Pati yung tatlong matandang Diyos sa likod nyo. Kahit maging demonyo at magwala si Zhao Fan. Napakalakas. Ang kanyang kapangyarihan ay napakataas na kaysa sa inyo. Ito si Zhao Fan, si Zhao na lalaking alaga. Zhao Dalang, wala ka bang bibig? Babae ang tumutulong sa'yo sa away. Pati away, babae ang gumagawa para sa'yo. Ang Empress ng Dashao ay may lalaking alaga. Si Zhao Dalang, nagpapagulo sa pamahalaan. Ang dinastiyang Dashao, walang pag-asa na. Ang aking dakilang Zhu ay walang pag-asa, Yelro. Kung hindi dahil sa iyong pamumuno sa hilaga na nag-aalangan. Hindi mo sasaktan ang aking dakilang Zhu, akala mo. Ang mga kasalanan mong ginawa sa hilaga. Walang nakakaalam sa Xuanhuang kontinent. Walang pagmamahal sa pamilya. Pagpatay sa sariling kapatid, pag-agaw sa trono, labag sa kalikasan. Ako ay nakakita ng mga lihim ng langit, walang pagkakamali, alyansa ng tatlong bansa. Ang pagsakop sa dakilang Zhao ay isang bagay lamang ng panahon. At ikaw, traidor, pinabayaan ng asawa at anak, nagsanay ng sining hanggang sa maging hindi lalaki o babae. Ngayon, ang iyong posisyon bilang hari ay itinayo. Sa dugo at laman ng iyong asawa at anak. Kung pag-usapan ang tungkol sa kasamaan at kalupitan sa Xuanhuang kontinent na ito, sino ang makakatalo sa iyo? Dongfang Xue. Naalala mo pa ba ito? Tumahimik ka, hindi ko pinapayagan na sabihin mo iyon sa kanya. Ang Empress ng kaharian, mabait, mapagbigay at maawain para sa mga mamamayan ng dakilang Zhou. Handang lumaban ng mag-isa. Talaga? Nakikita niyo ba? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang pinakamalupit sa mundo, Dongfang Xue, ang tinaguriang pinakagwapong lalaki sa Xuanhuang kontinent. Siya na Ozian, ngayon ay naging ganito. Noong unang panahon, ang Emperatrice ay labag sa kasunduan ng Xuanhuang. Na ipinatupad sa Nanyue, ang malaking sumpa. Dongfang Xue. Ang galit na ito ay hindi mapapatawad. Kung hindi kita papatayin sa buhay kong ito, Shen Naochen, hindi ako magiging tao. Kung hindi ko narinig ang nakaraan, na ang Emperatrice ay ganito kalupit. Ang aking bihuang ay nagtimpi sa mga nakaraang taon. Ang apat na bansa ay nanatiling mapayapa. Ang Emperatrice ay malubhang na sugatan ngunit kayang gamitin. Ang napakalakas na sumpa ng dakilang Zhao. Ang Emperatrice ay lumabag sa batas ng langit, nagdulot ng paghihirap. Dapat natin patayin siya. Naku, talagang walang mabait na babae sa mundo. Ang ganda-gandang babae na ito ay ang pinakamalupit sa kontinente. Na kinatatakutan, tila ang dakilang Zhou at Nanyu ay may hindi mapapatawad na galit. Maliban na lang kung maalis ang patuloy na epekto ng sumpa na ito. Mahal na Emperatrice, may solusyon ba? Ngayon na lumabas ang demonyo, hindi alam kung kailan muling lulusob. Dapat tayong magkaisa, itigil muna ang galit. At magtulungan laban sa demonyo. Ang Nanyue at ang Emperatrice ay may malalim na galit. Hindi magtatapos hanggang sa kamatayan, ang malaking sumpa ng Emperatrice. Isang matalas na patalim na nakabitin sa ating ulo, hanggat hindi napapatay ang Emperatrice. Hindi tayo makakatulog ng mahimbing. Tanging sa paghahati-hati sa dakilang Zhao, ang aking mga mamamayan ng bihuang. Ang hindi magugutom. Mabuti. Kung ganun, ngayon na, tapusin na natin ito ng tuluyan. Kung matatalo kami, ang dakilang Zhou ay inyong paghahatian. Mahal, ang kapalaran ko at ng dakilang Zhou ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Huwag mo akong biguin. Mahal, sa wakas ay inamin mo na ako ang iyong asawa. Huwag kang mag-alala, panoorin mo lang. Kayong tatlo, makinig kayong mabuti. Kung susuko kayo ngayon, may iwasan niyong masaktan. Kung hindi, kapag nag-away na tayo, baka hindi ko makontrol ang lakas ko. Baka sakali. Isang pagkakamali lang, masira ko kayong lahat. Malamang siya ang sandigan ng Emperatrice. Ayaw kong maniwala. Na S.A. Xuanhuang Continent. Maliban sa Demon Lord. Mayroon pang hindi namin matatalo kahit magtulungan kaming tatlo. Patayin siya at madaling makuha ang sugatang Emperatrice. Talagang mahirap payuhan ang mga taong dapat mamatay. Kung kayong tatlo ay ganyan kababaw ang pag-isip, huwag ninyong sisihin kung hindi ako magiging magalang.
Paano ito nangyari? Napakadali mong napawi ang aming mga teknik. Baka ikaw ay naging Diyos na? Ako, bilang isang mabuting tao, hindi ko kayo apihin. Kung kayong tatlo ay susuko ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Alam ba ninyo na ang kinakaharap ninyo ay isang tunay na Diyos? Mas malakas pa siya sa aking Great Forbidden Spell. Sinabi ko na noon, na pinalayas niya ang Demon Lord. Nag-aalinlangan pa ba kayo ngayon? Dong Feng Shui, ang galing mo. Kaya pala kayang-kaya mong labanan kaming tatlo. Ang galing mong magtago ng baraha. Ang aking mga pamukpok ay gawa sa meteorite. Walang material sa Xuanhuang Continent na mas matigas pa rito. Binabasag niya ito ng walang hirap. Pinaghihinalaan ko. Hindi siya galing sa mundong ito. Zeno ka talaga? Walang ganyang kalakas na nilalang sa Xuanhuang Continent. Sinabi ko na sa inyo. Ako lang ang broom ng kabayo ng dakilang zoo. Tatanungin ko kayo muli, susuko ba kayo? Kung hindi, laban pa tayo. Kung humingi agad kayo ng tawad sa aking asawang Emperatrice. Sa hinaharap, huwag na kayong magsasama-sama para apihin siya. Nais naming sumuko sa Dakilang Zhao at ituring ito bilang aming pinuno. Nais naming sumuko sa Dakilang Zhao at ituring ito bilang aming pinuno. Patron, paano mo pakikitunguhan ang mga ito? Nakikiusap ako sa inyong kahabagan. Mahal na hari, ako si Shena Ochan. Ako ang may gawa nito. Huwag ninyong idamay ang aming prinsesa. Basta't kayo, ay hindi na magpapatuloy sa paggulo sa Dakilang Zoo. Ang iba pa, ay hindi ko na idadamay. Sa labanang ito, ang Dakilang Zhao ay nagwagi laban sa tatlo. Ang trono ng pinuno ay hindi matitinag. Ang tatlong kaharian ay dapat umurong at maghanda ng pagsuko. Opo. Mahal. Ang pagpapaalis sa tatlong kaharian bilang Dory, ano sa palagay mo? Aminin mo na ako ang iyong asawa. Anong asawa? May sinabi ba ako? Pero, maganda ang ipinakita mo ngayon. Pwede kitang bigyan ng gantimpala. Ang gantimpala mo ay ang pagtaas sa iyo bilang punong tagapangasiwa ng karwahe. Punong tagapangasiwa ng karwahe. Hindi ba't kapitan lang ng karwahe yon? Hindi ako interesado. Kung ganoon, halikan mo ako. Layas, Ang aking mahal, maganda ang itsura pero sarado ang puso. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Para maging pinakamalupit sa buong mundo. Mahal, huwag kang mag-alala, lalo akong magsisikap. Hanggang sa tanggapin mo ako ng buong puso. Guro, ang Emperatrice ay nagsugo lamang ng isang utusan para palisin ang tatlong hari. Ano ang dapat nating gawin? Ang biglang litaw na si Zhao Fan ay malaking problema. Kung gusto nating labanan ang Emperatrice, kailangan muna nating alisin si Zhao Fan. Kung hindi, baka maging pangalawang asawa mo siya. Hindi ko kailanman papakasalan ang isang utusan bilang pangalawang asawa. Narinig na namin na ang Emperatrice ay nagpupumilit na pakasalan namin si Zhao Fan bilang pangalawang asawa. Ang tatlong prinsesa ay mananatili sa Dakilang Zhao bilang mga bihag para pigilan ang muling paghihimagsik. Magaling ang plano ng Emperatrice. Paano ninyo? Planong labanan ang kasuklam-suklam na Zhao Fan na ito. Ako, ang prinsesa, ay lalong nagiging interesado kay Zhao Fan. Kung talagang kaya mong talunin ang tatlong pinuno ng bansa ng mag-isa, talagang pakakasalan mo siya. Hindi rin masama, Xuan Yuanmin. Wala ka bang lalaking hindi kaya? Hindi ako naniniwala. Sa mundo na ito, wala nang mas nakakabulag na henyo kaysa sa akin. Si Zhao Fan, sigurado. Gumamit ng anumang mahiwagang sandata para manalo ng madalian. Kung hindi kayo naniniwala, ako ay patutunayan sa inyo. Kung talagang gusto nyo siyang harapin, madali lang. Basta't mag-isip kayo ng paraan para mahuli siya o para mabala siya. Ang iba, ako na ang bahala. Paano ka naglalakad? Ikaf pala? Prinsesa ng Kanluran, bakit ka naglilibot-libot? Hindi ka pa umuwi? Mag-ayos ka na agad. Malapit ka nang maging pangalawang asawa ko. Sino ang gustong maging pangalawang asawa mo? Tulad mo na isang ordinaryong alagad. Kaya mo bang buhayin kaming tatlo? Ang lakas ng loob mo. Parang si Chonhua lang. Zenozi Chonhua? Talaga bang hindi ikaw si Chonhua na nag-time travel? Sumama ka sa akin, titingnan ko. Kung ano talaga ang nangyayari.
Kung kaya ng demonyong hari na punitin, bakit hindi ko kayang punitin ang barrier? Wow! Ang spell na ito. Mas malakas sa aming mga espiritu sanuan. Mas malakas talaga. Hindi ko inakala na si Chanhua at Suan Yuanmin ay isang tao pala. Si Chanhua ay si Suan Yuanmin na avatar sa ibang mundo. Saan ka pupunta, Zhao Fen? Kaya pala tuwing gusto kitang yakapin, nag-aalangan ka. Laging may dahilan. Akala ko nagpapakipot ka lang, pero siya pala. Ay undercover NG anti o Black Unit City Guard. Ang babaeng ito ay sumira ng maming transaksyon namin at tumatay ng maming kasamahan. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Siyempre, ang undercover ay may isang kapalaran lang. Dapat mamatay. Undercover. Si Chanhua pala ay undercover. Sabi ko na, hindi pwedeng drug dealer si Chanhua. Tumigil ka. Bitawan iyo si Chanhua. Zhao Fen. Tanggang-tangga ka. Bakit ka bumalik? Papatayin ka nila. Takbo na. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ka PA pala patay? Noong araw na yun, gumalang ang bala na ginamit ni Junhua. Hindi nakakapatay. Nakuha ko lahat ng bala. Nakita ko mismo kung paano siya nahulog mula sa bubong. Tio ba tuo Milto? Kasabot din siya ng mga pulis antidroga. Mga kapatid? Fuego. Hindi ako naniniwalang mabubuhay siya ulit. Tio Cabello Milto. Ang tangga-tangga Montag. Bakit ka bumalik? Alam mo bang delikado ito? Kamukha. Kamukhang kamukha talaga. Para kang si Suan Yuanmin. Magkamukha talaga kayo. Xuan Yuanmin. Sumama ka sa akin. Zeno ka? Hindi ko inakalang si Chanhua at si Suan Yuanmin ay isang tao pala. Si Chanhua ay si Suan Yuanmin. Sa parallel universe, Dahil sa dalawang buhay ko, may kinalaman ka sa akin. Ibig sabihin malalim ang ugnayan natin. Papakazalan kita. Gumuguho ang kaharian. Nagbabago ang mundo. Nagugulo ang tadhana. Ano ang sanhi ng kaguluhang ito? 50 ang dakilang daan. 49 ang batas ng langit. At ang isa'y naiwan sa tao. Si Zhao Fan ba ang isang iyon? Napaka-misteryoso ni Zhao Fan. Zino ka talaga? Guro. Ano ang nangyari sa iyo? Guro, huwag mo akong takutin. Min-ea. Hinamit ka o ang Celestial Campus para kilatisin si Zhao Fen. May kakaibang pangitain na lumabas na hindi ko pa nakikita dati. Si Zhao Fen. hari ng kanlurang bansa. Pag-usisa, ay nakakamatay minsan. Zhao Fen, Min-ea, bakit siya pupunta dito? Guro, huwag kang kabahan. May sikreto akong sasabihin sa'yo. SA Toto lang. Galing ako SA Blue Star. Ganito ang nangyari.
Ganon pala. Enayon, ano ka talaga? Huwag kang mag-alala, Master. Ako pa rin ang iyong estudyante, tulad ng dati. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Okay na ako. Tulungan mo akong tumayo. Hindi. Ayon sa hexagram, hindi ito makatuwiran. May iba ka pang pagkatao. Wala na. Lahat ng sekreto ko, sinabi ko na sa inyo. Kayo na lang ang mag-usap. Aalis muna ako. Ano? Ang daming nangyari, kahit sa master, hindi ka makapagsalita ng diretso. Master, ang gusto ko sanang sabihin. Ako. Gusto kong pakasalan si Zaufan. Ano? Sumang-ayon ka ng pakasalan siya? Hindi kabi azang ayon, Master? Ako si Xuaniwan. Mapagmataas, nagtatag ng Tianji Pavilion. Buong buhay nag-aral ng mga lihim ng langit. Sa huli, napagtanto ko na ang mga lihim ng langit ay napakalalim at hindi kayang unawain. Hindi ito kayang abutin ng mga ordinaryong tao tulad natin. Tama. Hindi ko rin inakala o naramdaman na mayroon pala akong alter ego sa Blue Star sa ibang dimensyon. Salamat kay Ginong Zhao, binuksan niya ang barrier at pinagsama kami ng aking alter ego. Binuksan ang barrier? Nasaan ang barrier? Paano niya nagawa yon? Ang barrier, nasa Guizhou Valley. Tungkol naman kay Ginong Zhao. Kung paano niya nagawa, hindi ko alam. At sa palagay ko, kahit alam natin, hindi natin magagawa. May punto ka, pero Pero ano? Kung gusto mong pakasalan si Zaufan, hindi ka hahadlangan ng master gagamitin natin ang pagpapakasal mo kay Zaufan. para mapakinabangan ng lubusan ang interest ng Western Region. Ano ang dapat kong gawin? Ano? Ang prinsesa ng Western Region, magiging legal na asawa ni Zaufan. At parang nagsisimula na silang maghanda ng dote. Malinaw bang sinabing legal na asawa? Narinig ko ng malinaw. Hindi ikalawang asawa, legal na asawa. At ano pa ang kinalaman namin ng bihuwang? Prinsesa, huwag kang magalit. Talagang sobra ang prinsesa ng kanluran. Napagkasunduan ang alyansa ng tatlong bansa. Ngayon ay biglang nagtaksil. Galit ba ako? Hindi naman. Masaya pa nga ako sa ganitong magandang pangyayari. Uun ka, bakit ako magagalit ng ganito? Paano tumugon si Zaufan? Hindi pa alam. Huwag mo nang pulutin, kahit basagin ko ang buong bahay na ito. May maglilinis naman sa Griachao, buti pa ang hari ng kanluran. Prinsesa ng kanluran, naglakas loob kang sumira sa kasunduan. Huwag mong sisihin ang aking kawalan ng awa, magsisimula na ang magandang palabas. Mahal na hari. Ang huling pagdating mo, tiyak may mahalagang pangyayari. Mahal na hari, ang tatlong prinsesa ay nasa loob pa rin ng Jinan City. Ngunit kakaiba ang kanilang mga aktibidad nitong mga nakaraang araw. Anong aktibidad? Ang mga karaban ng tatlong bansa ay madalas na pumapasok, ngunit puno ang dala papasok, ngunit walang dala palabas. Hindi mukhang nagtitinda. Nasaan si Zaufan? Anong ginagawa nito mga araw? Ngayong araw, si Ginong Zhao at ang prinsesa ng kanluran ay lumabas para mamasyal. Naglaro sila ng isang araw at pagbalik ay kumalat ang balita, ang prinsesa ng kanluran ay pumayag na pakasalan si Zaufan. Isang araw lang silang lumabas. Pagbalik ay nagbago na ang isip. Ayon sa mga balita ngayon, ganoon nga. Ang tiyak na dahilan, kailangan pang imbestigahan. Baka. Sila rin. Buwisit. Nagsiselos ba ako? Paano nangyari ito? Ako ang dakilang emperatrice. Paano ako magsiselos para sa isang lalaki? Sa isang prinsesa ng maliit na bansa. Dagdagan ng mga tao, bantayan ng mabuti ang mga prinsesang ito. Gusto kong malaman, ang lahat ng kanilang ginagawa mula umaga hanggang gabi. Ang lahat ng kanilang sinasabi. Naintindihan. At si Zaufan. Kapag lumapit siya sa mga babaeng iyon, agad napigilan. Ha? Naintindihan. Ito ang pinakamahusay na sandata ng aking mga ninuno. Dati ay para sa paghihiganti sa aking ama. Ngayon ay gagamitin ko na kay Zaufan. Malas Montag, Pare. Ganyan ang skills mo, nakahas ka pang sumubok ng matake ng patago. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Ikaw pala. Alam mo ba, na ang ginagawa mo ay pagpatay sa asawa mo. Ayokong magpakasal sa isang tulad mo.
Isang mapagkunwarit duwag, nakapagtaboy ka sa Demon Lord. Siguradong may hawak kang makapangyarihang sandata. O ginagamit mo ang haril. Gusto ko lang talagang malaman kung may tunay kang kakayahan. Kung may tunay kang kakayahan. Hindi ka mamamatay sa palaso ko. May punto ka, hindi na kita pag-initan pa. Alis na tayo. Ayoko. Magkasing edad lang tayo. Bakit ang layo ng agwat natin sa lakas? Kahit ang mga pinuno ng 3 kaharian ay hindi mo kalaban. Dahil, kaunti pa lang ang lalaking nakilala mo. Lalo na ang isang kagaya kong dekalidad na lalaki. Siguradong may hawak kang makapangyarihang sandata, di ba? Wala akong hawak na makapangyarihang sandata. Kasalanan niyo kasi ang hinan niyo. Kung hindi ka naniniwala, halika, saliksikin mo ako. Kung may makita kang makapangyarihang sandata, ibibigay ko lahat sa'yo. Pangako. Ang kati. Aray, Hayop ka. bakit ka ganyan, hindi ka makatarungan? Mahal, ikaw pala. Umalis ka. Pasensya na, mahal. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong tawaging mahal. Your Majesty. Hindi ko ibig sabihin yon. Kanina, yung prinsesa ng Northern Westland. Sinubukan niya akong atakihin, kaya pinaglaruan ko siya. Ngayon, hinahanap niya ako sa buong kalye. Ano? Sinubukan kang atakihin ng prinsesa ng Northern Westland? Ikaw, Zhao Xiaofan. Ako ang Royal Chief Coachman. Nang asar sa prinsesa ng Northern Westland at ngayon ay tumatakbo sa kalye. Bakit gusto mong ilagay ang isang royal mukha dito? Your Majesty, bakit yung unang bahagi lang ng sinabi ko ang narinig mo? Siya ang unang bumaril sa akin ng palaso. Pana. Nasaan ang pana? Natamaan ka ba? Nasaktan ka ba? Ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Mula nung pulong ng 3 kaharian, nitong mga nakaraang araw, yung 3 prinsesa. Paulit-ulit na lumalapit sa'yo. Nagagalak ka ba? Nagagalak. Medyo nawawala na sa sarili. Hindi po, mahal na hari. Yung 3 prinsesa. Hindi ko talaga pinapansin. Hindi ba't kayo ang nag-utos na tanggapin ko sila? Kung hindi ko talaga sila papansinin. Sa paningin ko, mahal na hari, kayo ang pinakamaganda sa buong mundo. Ultimate na beauty queen. Kahit sinong lalaki na makakita sa inyo ay magiging masaya. Ayos Zhao Xiaofan. Ilang araw lang hindi nagkita, kailan ka pa? Natutong maging palabiro. Ang mga sinasabi ko sa inyo, mahal na hari, ay pawang totoo. Ang paghanga ko sa inyo ay parang rumaragas ang ilog na walang katapusan at parang bumubuhos na bahan ng Yellow River. Sige, tama na, tigil na. Sa halip na magsabi ng pampaganda, bakit hindi mo na lang ipaliwanag ng maayos ang nangyari sa inyo ng prinsesa ng kanluran? Ano ba talaga ang nangyari? Sa totoo lang, wala naman kaming anuman. Oy, Manjakis. Ibuhos mo na ang buhay mo. Buti na lang dumating ka. Mukhang hindi mo pinahahalagahan ang opisyal ng aming kaharian. Prinsesa ng Hilagang Desierto, sa liwanag ng araw, hayagan mong pinagtatangkaan ang buhay niya. Sino ang nagtatangkang pumatay sa kanya? Nagpa-practice lang kami, di ba? At gusto ko lang subukan kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan. Huwag ka na magpaliwanag. Sa tingin ko, may masamang balak ka. Sadyang sinisira mo ang dangal ng aming kaharian. Dahil malapit si Xiao Fanzi sa akin. At siya ay mabait at inosente, inaapi ninyo siya. Inosente et mabait? Ikaf. Hindi ba't ikaw ang nag-utos na ipakasal ako sa kanya bilang pangalawang asawa? Kaya kami, mag-asawa, ay naglalambingan lang. Ano ang problema doon? Ano? Naiinggit ka? Ako, Baka tutu ang emgatsismis tungkol kay Xiaofen? Ay ang lalaking paborito ng emperatrice. Ngayon, nagsisisi ka ba? ano? Lalaking paborito. Hindi. Kamusta? Mas magaling ba ako sa inyong emperatrice? Magaling ka sa salita. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Sa totoo lang, pwede kitang pakasalan. Pwede rin naman. Susunod mo bang sasabihin, pero? Paano mo nalaman? Sabihin mo, ano ang pero? Pero, kailangan mong sumama sa amin sa Hilagang Disyerto. Ako, sasama sa inyo. Ayaw kong sumama sa inyo sa Hilagang Disyerto na kulang sa resources.
Kung Ayaf Montag, may isa pang pagpipilian. Ito ay, tulungan mo akong maghiganti. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, ang kasalukuyang hari ng Hilagang Disyerto ay ang tiyo ko. Siya ang nagplano ng kudeta at pumatay sa aking ama. Nanumpa ako na ipaghihiganti ang aking ama at bawiin ang trono na para sa akin. Sa totoo lang, naawa ako sa'yo. Pero wala akong interes sa inyong tatlong prinsesa. Wala talaga. Dahil may gusto na ako. Ano? May gusto ka na? Ano? Tulad ko, isang napakagaling na lalaki, may gusto. Hindi ba't normal lang yon? Baka nahuli ako, naunahan ako ng 2 prinsesa. O kaya naman ang emperatrice. Imposible, imposible. Sino ang magkakagusto sa matandang yelong iyon? Zenokaya? Mga walang kwenta. Parehong walang kwenta ang 2 prinsesa. Bakit wala silang silbi? Isang simpleng alila lang ng Zhuangquan. Hindi nila kayang talunin. Prinsesa, huwag kang magalit. Ang prinsesa ng kanluran. Bakit wala siyang sariling desisyon? Nag-ipiak kay Zhaofen. Eten gayon, ikakasal na siya sa kanya. Nung sila ni Zhaofen ay nag-date. Ano ang ginawa nila? O natapos na ba siya? Talagang wala siyang prinsipyo. At ang prinsesa ng Hilaga, gusto pa niyang sumama si Zhaofen sa kanila. Sino ba siya para magkaganyan? Kung ikaf si Zhaofen, pupunta KBA? Kahit ako, hindi rin pupunta. Ang lugar sa Northwestland, hindi talaga bagay para manirahan. Tapos pinapapasok pa niya, si Zhaofen para maging asawa niya. Nasaan na ang respeto sa akin at sa West Region? Personal na alila lang? Grabe talaga. Princess, ang Three Kingdom Alliance? Wala na yon. Three Kingdom Alliance pa? Oo, kung wala ka. Matagal nang nakawatak-watak ang alliance na yan. Dahil sa vision at leadership mo, naitatag ang Three Kingdom Alliance. Noong may mga krisis, ikaw lang ang kayang lumasag at magligtas sa sitwasyon. Tama ka. Ako ang nagpanumpa. Mukhang ako na mismo ang kailangang kumilos. Para ma-handle SI Zhaofen. Your Majesty. May inisip po ba kayo? Ano bang iniisip ko? Pero yung hawak niyong document, baliktad po. Ako. Sinusubukan kong tingnan ang problema mula sa ibang anggulo. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Young Master Zhao. Bakit hindi natin siya ipatawag sa palasyo para pag-usapan ang mga nangyari sa Peak War? Huwag na. Ngayon, ang 3 prinsesa ay sabay-sabay na nag-imbita kay Zhao Fan para Manut NG Lantern Festival. Lantern Festival. Si Zhao Fan, puro kalokohan lang alam. Hindi man lang magbasa o magsikap ng maayos. Nakakainis talaga. Peak War. Malaki ang naitulong niya. Dapat siyang gantimpalaan. Tawagin mo siya. Kailangan ko rin siyang pagsabihan. Dapat niyang malaman kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Huwag nang magdaldalan, puntahan mo na. Opo. Ito ang paborito kong pagkain. Baka magustuhan din niya? Hindi. Baka masyadong matamis? Siguro. Gusto niya ito. Ano bang lasa ang gusto niya? Kumusta po, Your Majesty? Ikaw ngayon. Hindi ba't mayroon kang kasamang 3 prinsesa para sa palabas ng mga ilaw? Maling akala po ninyo, mahal na hari. Ako, tinanggihan ko ang 3 prinsesa. Ngayon, espesyal akong gumawa ng isang makalangit na awit para sa inyo. Mahal na hari. Awit na para lamang sa akin. Tama. Kung ito'y makalangit na awit, dapat gamitan ng magandang instrumento.
Hindi ko inasahang may ganito siyang kakayahan. Maganda, halika. Samahan ninyo ako sa pagtikim ng mga bagong lutong merienda mula sa kusina ng palasyo. Hindi na kailangan ang merienda. Mayroon pa akong isang sorpresa para sa inyo. Mahal na hari, sa hating gabi ngayong gabi, sa kagubatan ng kawayan sa labas ng palasyo. Hintayin ka o kayo. Pagtitipan, iniimbita ba niya akong magkita ng lihim? Mamaya. Hindi na kailangan ng tulong ninyo, gamit ang tunog ng aking instrumento. Dadalhin ko ang Emperatrice sa aking espada. Tiyak na hindi siya makakatakas. Bakit pa kailangan ng ganoong kahira? Gagamitin ko ang aking mahika para gawing malaking bato ang martilyo. Direktang bibigayin siya sa lupa. Tayo'y mangunguha lamang. Hindi naman natin siya papatayin. Kailangan ko ang kanyang kaluluwa. Para atakihin at kontrolin siya, gusto ko siyang sumunod na maayos sa aking mga utos. Gusto ko siyang maayos na ibigay. Ang 6 na lungsod sa kanluran sa aking kaharian. 12 lungsod ang mayroon ang dakilang Zhao. Bakit kailangan mong kunin ang kalahati? Parang, ang aking estudyante ang nagpanggap para ilabas ang Emperatrice. Ang kontribusyon ng Timog Yui ang pinakamalaki. Dapat tayo ang magkaroon ng 6 na lungsod. Kalokohan. Direktang papatayin ko siya at paghahatyan natin ang dakilang Zhao. Hindi ba't mas maganda? Ako, ang aming 6 na lungsod, akin. Akin eh. Akin ang 6 na lungsod. Tigilan ninyo. Huwag ninyong isiping dahil nasugatan ang Emperatrice, ay pwede na kayong maging kampante. Ang kanyang malaking kapangyarihan. Kapag ginamit niya, kahit kayong tatlo pa ang magsama. Ay mahihirapan pa ring labanan, baka mamatay pa kayong lahat. Dumating na ang tamang panahon, lumabas muna kayo. Kaming 3 matanda na ang bahala sa kanya. Ano kaya ang sorpresa na ibibigay niya sa akin? Baka naman. Nakakahiya. Sia o Fanzi, dumating na ako. Ano ang sorpresa na ibibigay mo sa akin? Sia o Fanzi. Ay naku, huwag ka nang tumugtog. May itatanong ako sa iyo. Ang sorpresa ay, Ikaw pala? Nasaan si Xiaofan? Ano ang ginawa mo sa kanya? Dongfang Xue. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Ano ang balak ninyo? Kung hindi dahil sa akin at kay Xiaofan na lumaban sa demonic lord. Patay na sana kayong tatlong matanda. Pagkatapos ng labanan mo at ni Zhao Fan, nawala ka ng bigla. Hindi mo man lang inalintana ang buhay namin. Ang Demonic Lord ang nagligtas sa amin, kaya kami nakabawi ng mabilis. Tama, kaming 3 ay sumama na sa Demonic Lord. Zia lang. Ang makakapagbigay sa amin ng pinakamalakas na kapangyarihan mula sa ibang mundo. Dongfang Xue, payo ko sa iyo na huwag ka nang magpakamatay sa paglaban. Hindi matatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Kung gusto mo akong sumuko, mamatay muna ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung hindi kami magpapakumbaba. Tak umpe. Gapusin natin siya at dalhin. Kapag nakuha na ang Imperial Seal, maaari nang lagdaan ang kasunduan at ibagsak ang Great Zoo. Kailangan nating hanapin ito. Naku, ito pala ang dahilan kung bakit ako tinawag ng Emperor. Akala ko seryoso siya palagi. Pero sa likod pala, maloko pala siya. Handa na ang mga gamit, uniform at latigo, nakakalibog. Kaya pala ginawa akong Royal Coachman ng Emperor. Ganito pala ang ibig sabihin niya. Xiaofan, ano ang ginagawa mo? Ako ay
Emperor, kung gusto mong maglaro ngayon, sasamahan kita hanggang sa masiyahan ka. Zhao Fan. Sandali lang. Emperor, hindi ko alam. Ang pakiramdam ng pagiging nakagapos. Nasubukan mo na ba? Ano? Hindi dapat maistorbo ang mga gwardya sa labas. Ano ang gagawin? Zhao Fan, papatayin kita. Ganun pa rin pagkatapos ay umalis na naman. Talagang estilo ng Emperor. Ano yon? Ito ang aura ng Imperial Seal. Swear, bastos ka. Ay naku, Master, napaka-boring dito. Pwede mo ba akong ilabas para maglaro? Hindi pwede. Pwede mo ba akong samahan maglaro? Hindi. Pwede ba kitang laruin? Swear, lalong lumalala ang ugali mo. Walang respeto sa matanda. Ano bang maganda sa akin? Meron. Master, sa loob ng maraming taon. Laging kong iniisip kung ano ang itsura mo. Wala kang pakialam dyan. Tanggalin mo na lang at ipakita mo sa akin. Isang tingin lang. Master, pakita mo na. Hindi pwedeng tanggalin. Bakit hindi pwedeng tanggalin? Master, araw-araw kang natutulog, naghugas ng mukha, kumakain. Hindi ba tinatanggal mo rin yan? Hoy, huwag kang mahiya. Ang aso ay hindi tumitingin sa kahirapan ng bahay. Hindi kita ayawan kahit pangit ka. Tingnan mo na, tingnan mo. Hindi pwede. Tingnan mo na. Pakita mo na sa akin. Yun nga. Pasensya na, Master, ako ay. Huwag ka nang magalit. Swear, alam kong lumaki ka na. Panahon na para makita mo ang labas. Pero sa labas ng mundo, huwag kang maging sobrang curious sa lahat. Alamin mong protektahan ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Master, samahan mo na lang ako, hindi ba pwede? Pwede mo akong protektahan. Hindi pwede. Bakit? Master, bakit hindi ka pwedeng lumabas? Bilang Lord ng Underworld, hindi ako pwedeng lumabas. At mula pagkabata, parang hindi ka umalis sa trono mo. Kailangan kong bantayan ang trono dahil ito ang sentro ng aray. Sentro ng array. Tama. Sentro ng aray. Pwede nitong supilin ang lahat ng masasamang espiritu. Lahat ng masasamang espiritu. Bilang Lord ng Underworld, lahat ng demonyo at multo, mga maligno, basta't maghasik ng lagim at gumawa ng masama, ay huhulihin ko at ikukulong sa pinakamalalim na bahagi ng Underworld. Master, samahan kita sa laban. Tangang bata. Mahal din kita, anak, pero kailangan mong lumabas. Pero sino ba ang makakapagbago ng kapalaran? Master, Master, Ano to? regalo ko po sa inyo. 3 taong gulang pa lang ako nang sumunod sa inyo. Ngayon, 22 na ako. 19 na taon, bawat taon ay may isang bunga ang puno ng Jiuyu. Itinatago ko ang mga buto. Kaya 19 ang butil sa pulseras. Isang butil bawat taon, ang tagal na pala. Bakit ko ngayon lang napansin? Gusto niyo ba? Ako, ang dakilang Jewel Lord, magsusuot ng ganito ka-cute na pulseras. Huwag mong tanggalin, hindi ka naman lalabas. Sino bang makakakita? Kahit may makakita. Sino ang maglalakas loob na pagtawanan ang Jewel Lord? Sige, hindi ko tatanggalin. Swear. Alam mo ba kung taga saan ang iyong ina? Mula nang ako'y ipinanganak. Dito na kami ng aking ina nanirahan. Nang siya'y pumanaw, dito rin siya inilibing, Master. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw at ang iyong ina ay nagmula sa mundo ng liwanag.
Maraming uri ng tao, doon ang iyong tahanan. Swear, dapat kang masaya ngayon. Ngayon, natutunan mo na ang Great Forbidden Curse, wala na akong may tuturo pa sa'yo. Master, Pero, tandaan mo, huwag gagamitin ang Great Forbidden Curse. Maliban na lang kung wala ng ibang paraan. Ito ay labag sa kalikasan. naiintindihan ko. Swear, bumalik ka sa iyong bayan. Ngayon, do'y may malaking kaguluhan. Tanging ikaw ang makakapagligtas sa kanila. Salamat sa mga aral ninyo, Master. Habang buhay kong tatandaan. Ingatan ninyo ang inyong sarili, Master. Sige, umalis ka na. Hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Hindi ko inakala. Nagagamitin niya agad ang Great Forbidden Curse. Bagamat siya'y naging emperador. Ang kapalaran niya'y may malaking pagsubok. Malapit na itong mangyari, Tiandao, aalis na ako rito. Kailangan ako ni Xuer. Aalis na ako sa Jiuyu Underworld. Alam mo, hindi ka makakaalis dito. At isa pa, 10,000 taon ka na nandito para pigilan ang masasamang espiritu. Bakit bigla ka na lang nagkagusto sa isang maliit na babae? Kahit ikaw na si Tiandao ay hindi alam, paano ko malalaman? Kahit ano pa, desidido na ako. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Kahit bigyan ka pa ng 10,000 taon, hindi mo kayang takasan ang aking kapangyarihan. Kung ako ay handang ibigay ang aking boses at alaala. Sulit ba? Malawak ang Tiandao, malawak ang daan ng mga Diyos, maliit ang daan ng tao. Sino ang makakapagsabi? May oras ka pang magbago ng isip. Ano man ang mangyari, hindi ako magsisisi. Nagkakagusto na ang World Master. Nangako ka sa akin na alagaan mo si Tsuir. Bakit mo hindi nagawa? Anong pagkatao ang gagamitin mo para hanapin siya? Guro. World Master. Kazintahan. Hindi kayo pwede magkasama. Nga, paano ko harapin si Xuer? Kailangan pa ba niya ako ngayon? Zumuko ka na. Umupo ka lang dito, huwag kang mag-isip ng kahit ano. Hindi ikaw ang reyna. Guro, may nakita akong napaka-interesante. Halika na, samahan mo akong maglaro. Guro, sumama ka na sa akin. Ano na nangyari, Guro? Ako ang iyong Xuer, Guro. Hindi mo na ba ako mahal, Guro? Tara na. Xuer, hintayin mo ako, hahanapin kita. Narito na tayo. Ito lang ang paraan para makaalis sa Jiuyu Underworld. Xuer, nasaan ka? Sunod, Blue Star. Ako ang taong ito. Ako pala ang World Master ng Jiuyu. Noong ako pa ang World Master ng Jiuyu, may plano pala siya. Mabuti naman ako si Zhao Fan. Bumalik na ang Lord ng Jiuyu. Napakaganda talaga. Bumalik na ang lahat ng aking kapangyarihan at lakas.
Ito ba ang kasunduan ninyong tatlong bansa pagkatapos ng ilang araw na pag-uusap? Ang inyong isinumiteng kasulatan ng pagsuko? Tama. Ito nga ay kasulatan ng pagsuko, ngunit baliktad ang kondisyon. Ang Great Jew ang susuko sa dalawang bansa. Ano? Kalokohan. Sige na. Bumalik ang lumang sugat ng emperador. Ayaw ko nang magpatuloy pa. Hayaan na lang nating ang tatlong bansa ang maghari sa mga lungsod ng Griachao. Simula ngayon, ipinapahayag ko ang aking pagreretiro. Mahal na hari, hindi natin maaring ibigay lang ang Griachao. Guguluhin nila ang Griachao. Desisyon ko na ito. Huwag nang pag-usapan pa. Mahal na hari, pag-isipan montag mabuti. Lin L. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano tungkol sa estado, huwag mong sisihin ang emperador kung papatayin kita. Bilisan mo, basahin ang proklamasyon. Mahal na hari, mukhang hindi masunurin ang aso mong pinapakain mo. Okay lang. Kami na ang bahala sa asong ito para sa iyo. Ano ba to? May regla ka ba? Bakit bigla kang nagbago? Hindi tama, mahal na hari. Ang proklamasyong ito, walang selyo ng Imperial Seal. Sa totoo lang, hindi ito dapat maging valid. Ganon ba? May sakit ako, nakalimutan ko lang. Okay lang, sabi ka o valid ito. Hindi valid. Ang lakas ng loob mo. Ikaw ba ang emperatrice o ako? Mahal na hari. Ang lakas ng loob mo, Zaufan. Naglalapastangan ka sa harap ng lahat. Bitawan mo ako. Tama nga ang hinala ko. Hindi ka talaga sinufangsoy. Magpakita ka na ng tunay mong anyo. Bitawan mo ako. Disguise technique pala. Ikaw pala. Zaufan, nasasaktan ako sa pagkakapit mo. Ang pagpapanggap bilang emperatrice ay isang malaking kasalanan. Tigilan montag. Mahal na hari, pakawalan mo siya. Ito ba ay pagdeklara ng digmaan sa Dakilang Zao? Alin nais ba ito? Isuko ang Imperial Seal, lagyan ng selyo ang proklamasyon, at isuko ang Dakilang Zao. Tungkol naman sa Emperatrice, hindi namin siya papatayin. Sa halip, iaalay namin siya sa Demon Lord, at mula noon, ang buong mundo ay mapapasailalim na ng mga demonyo. Ang lakas ng loob niyong saktan si Xiaoxue at gamitin siya bilang panakot sa akin. Siya, wala naman siyang spiritual power, di ba? Saan galing ang napakalakas na spiritual power na ito? Mas nakakatakot pa ito kaysa sa Demon Lord ng libu-libong bises. Zia, Siya ang sovereign ng Juyu. Imposible. tatawarin mo kami, Zuverreichen. Ang Demon Lord ang nag-utos sa amin na gawin ito. Matandang taga-kanluran. Nababaliw ka ba? Paano siya magiging sovereign ng Juyu? Parehong-pareho lang. Yang sira mong abacus na yan, hindi naman tumpak ang mga kalkulasyon mo. Alam ko. Lahat ng ito ay plano mo. Alam ko rin ang galit ng Nanyu sa Dakilang Zoo. Pero payo ko sa inyo, itigil niyo na ito habang maaga pa. Dahil kahit patayin niyo ang Emperatrice, wala rin itong saysay. Ang sumpa sa inyong mga katawan ay walang solusyon. Alam mo ang tungkol sa Forbidden Curse. 100 taon kong pinaghirapan. At dinaanan ng hindi mabilang na dimensyon. Ang pag-alis ng Great Forbidden Curse ay isa sa aking mga layunin. Lahat ng uri ng sumpa ay mawawala. Mari ba? Na talagang maalis niya. Ang daang taong paghihirap ng aking mga kababayan sa nanyo dahil sa sumpa. Napakalakas pala ng spell na ito. Ginawang elixir at ambrosia ang enerhiya ng kalikasan, pinapaginhawa ang lupa. Forbidden technique, disperse. Ayos na. Tingnan mo ng mabuti. Tingnan niyo. Ang ganda. Talaga bang siya ang sovereign ng Juyo? Prinsesa, tingnan mo. Naalis na talaga ang sumpa. Mahal na hari, tingnan nyo. Naalis ni Ginoong Zhao ang sumpang gumulo sa nanyo ng 100 taon. Ano ang sinasabi mo? Maraming salamat, Sovereign, sa pag-alis ng sumpa. Maaari bang itanong, Sovereign, paano nyo ito nagawa? Yung spell na ginamit nyo kanina. Maaari ba kaming matuto nito? Ito ay immortal technique. Base sa inyong cultivation. Napakalayo pa ng inyong kakayahan.
Mahal na hari, gumaling na po ang inyong mga sugat. Kumusta na po ang pakiramdam niyo ngayon? Tapos na, Sia Ofanzi, parang may narinig ako kanina. May sumisigaw ng Panginoon ng Juyu. Ikaw talaga ang Panginoon ng Juyo. Bitawan, lahat kayo, umalis. Ikaf. Ako ang unang nakakuha. Dapat ako ang pinuno, unahan lang, gets mo? Ano ba yan? Nung nagpanggap ako bilang emperatrice, nakasama ko na si asawa. Ang saya namin. Lumayo kayong lahat. Sa ibang dimensyon ng Blue Star, asawa ko na siya. Kung hindi siya napunta dito, wala kayong kinalaman. SA oras. Ako ang tunay na asawa, Ginoong Zhao. Hindi ko akalain na ganito ka pala, habang wala ang emperatrice. Tama na. Ano ba tingin ninyo sa lugar na ito sa mata ninyo? Wala na bang respeto sa royalty, sa hierarchy, sa tamang asal? Kung hindi ako nag-utos, na ipakasal ang 3 prinsesa kay Zhaofan, may karapatan ba kayong mag-agawan dito? Tama, dahil sumuko na kayo sa Great Zhao, sino ang pinuno? Desisyon ng emperatrice. Ako ang tunay na asawa ni Zhaofan. Ano, ang yabang, ang daming sinasabi. Di makikipag-agawan ka rin, di ba? Akala ko magiging patas ka. Kahit Emperatrice KPA, Wala, Yun. Mas matagal ko nang kilala si asawa. Mali. Ang kilala mo ay si Zhaofan na nag-reincarnate sa Blue Star. Siya ang kasama ko sa loob ng 19 taon at hinintay ng 100 taon. Ikaw talaga ang aking guro. Bumalik na ang Demon Lord. Tandaan, huwag kang magpahiya. Ay, Demon Lord, dumating ka rin. Nagtagumpay kaming ipagpaliban ang oras para sa iyo. Patunay ng aming katapatan. Itong lalaking ito, nakikipag-agawan pa sa iyo. Grabe ang kapal na mukha. Gumaling na ako, mas malakas na, kung ayaw mong magsisi. Ibigay mo na ang emperatrice, dalhin mo sa akin. Sa hinaharap, ang buong kontinente ay sa mga demon. Ha ha ha. Panaginip. Isang talunan sa sarili mo lang. Hindi mo kayang baguhin ang mundo. Mga matatanda, hindi ninyo ba nakita ang Panginoon ng Juyo? Patay utong KPA, Zumama KPA SA demonyo. Pinatay niya ang 3 hari. Dapat siya ang paghigantihan ninyo. Ang lakas ng loob mo, umatay sa harap ko. Ikaf na naman, patang salbar. Pero, Ngayon, wala nang saysay ang lakas mo. Gamit ni Emperador Jan. Paano niya nakuha ang gamit ng hari? Demonyo ka. Ngayon, mamamatay ka na. Panginoon NG Juyu. Panginoon, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Dapat mamatay ako. Ulag ako. Hindi ko nakilala ang kadakilaan mo. Dapat mamatay ako. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Guro. Sir, nakita na kita muli. Alam mo ba? Para hanapin ka, tumakas ako mula sa Juyu Underworld. 100 taon na akong naglalakbay sa iba't ibang mundo. Ngayon, sa wakas, nakita na kita. Guro, miss na miss kita sa loob ng 100 taon. Ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Nakakalungkot naman. Hayaan na lang nating si Empress ang maging leader, hindi patas. Gusto ko rin ng ganyang guro, kahit na malakas na demonyo. Lumuhod at humingi ng tawad. Ang Panginoon ng Juyu ay isang tunay na hindi matatalo. Demonyo, aminin mo ang kasalanan mo. Amin ka o. Amin ka o. Dati, isa ka lamang maliit na demonyo sa Juyu Underworld. Nang wala ako, naglakas loob kang tumakas at manira ng buhay. Sinira mo ang kapayapaan ng mundo. Hindi ka dapat patawarin. Panginoon, patawarin mo ako. Babalik na ako sa Juyu Underworld. Handa akong maparusahan ng 10,000 taon. Hindi na ako muling gagawa ng kasamaan. Demonyo, bilang Panginoon ng Juyu, hahatulan kita. Ipapako kita sa pinakamalalim na bahagi ng Juyu Underworld. Hindi ka na muling makakabangon. Salamat, Panginoon. Patawarin mo kami. Kanina lang. Nagkunwari kaming sumama sa demonyo. Para sa kanyang likuran. Tatrigulan siya. Panginoon. Oo. Ang demonyo ay mapagmataas at malupit. Nagtiis lang kami para sa mas malaking layunin. Tumahimik kayo. Kayong 3, mga balimbing. Ang galing niyong umarte. Sayang, hindi kayo artista. Mukhang talagang tapos na tayo ngayon. Kanina, kahit humingi ng tawad ng lubos, walang nangyari. Kaya tumakas na lang. Alam kong tatakbo siya. Pero hindi ako magpapadala. Ang kasalanan ng demonyo ay hindi mapapatawad. Sinira niya ang kapayapaan, pumatay ng maraming buhay. Winasak ang yaman ng marami. Ang kasalanan mo ay kinamumuhian ng lahat.
Ngayon ay wawakasan kita. Lumang Diyos ng hilagang disyerto. Narito, Panginoon ng mundo. Tumulong sa kasamaan, tinulungan ang hari ng hilagang disyerto na patayin ang kanyang kapatid para sa trono, hatulan ng kamatayan. Ako ang nagkasala sa hilagang disyerto. Handa akong mamatay bilang pagbabayad. Pa sa kapayapaan ng hilagang disyerto, sana'y maawa ang Panginoon ng mundo. Patuloy na nananakit at sumasalakay ang Timog Yui sa Dakong Zhao, gumawa ng malalaking kasalanan. Isinasalang-alang ang kanilang mga mamamayan, pinarusahan ng malaking sumpa sa loob ng 100 taon. Patawarin ang kanilang mga kasalanan, ang Panginoon ng Juyo, personal na alisin ang malaking sumpa. Ibalik ang kalayaan sa buong Timog Yu. Salamat sa kahabagan ng Panginoon ng mundo. Guro, huwag ka nang magsuot ng maskara sa hinaharap. Simula ngayon, ang tatlong prinsesa ay magiging mga hari ng kani-kanilang bansa. Sana sa hinaharap, ang tatlong bansa at ang Dakong Zoo ay magkaroon ng mas madalas na kalakalan. Mabuhay ng mapayapa. Salamat sa Panginoon ng mundo. Panginoon ng mundo, kailan tayo ikakasal? Hindi na ako makapaghintay. Inaasahan kong gagamit ka ng maliit na latigo sa ating unang gabi. Sige. Panginoon ng mundo, napakalakas mo, siguradong gusto mo. Nang malalang babae, ako ang pinakamalala sa aming lahat. Ang pinakamalupit. Gusto kong maging iyong mabangis na kabayo habang buhay. Panginoon ng mundo, nagkalkula ako. Ang mga babaeng ito ay magkakaanak ng mga babae para sa iyo. Tanging ako ang makapagbigay sa iyo ng anak na lalaki. Ikaw, 3 pa, sabihin mo. Ano ang ipapangalan natin sa ating anak na lalaki? Kaya rin itong kalkulahin. Ang guro ay akin. Siya ay para lamang sa akin, kayong lahat, umalis kayo. Ikaw na isang emperatrice, paano ka naging hindi tapat sa salita? Naging ikalawang asawa ka na, gusto mo pa rin mag-isa, hindi ka tapat sa salita. Karapat dapat ka bang maging emperatrice? Yung tungkol sa pagkuha ng ikalawang asawa, huwag muna. Hindi pwede. Na pala. May mahalagang bagay pa tayong hindi tapos, 2 matandang Diyos. Noong labanan sa Gixu Valley, nagtagumpay kayo laban sa mga demonyo. Naubos ang inyong lakas, ako, ang Panginoon ng mundo. Ipapatawad ko na ang inyong mga pagkakamali. Hindi ko na ito pag-uusapan. Maraming salamat Panginoon ng mundo. Kami ay magiging tapat sa iyo. Susundin namin ang bawat utos mo, walang ibang hangarin. Ito ay para sa kanya. Ano ito? Huwag kayong mag-alala, hindi ito lason. Ito ay gamot na mag-aalis ng enerhiya ng demonyo. Mabuhay ang Panginoon ng mundo. Ang ganda. Naibalik na rin ang mga ninuno. Talagang walang imposible sa Panginoon ng mundo. Nahulog na ako ng lubusan sa pag-ibig. Panginoon ng mundo, ipinaghiganti mo ako. Paano kita pasasalamatan? Kaya ngayong gabi, Kayong dalawa, ano ang gusto ninyong gantimpala? Panginoon ng mundo, wala pong hihilingin si Lindsay. Ang nais ko lang ay patuloy na maglingkod sa inyo. Maglingkod sa Panginoon ng mundo at sa inyo. Sir, ikaw. Guro, wala rin akong ibang hihilingin. Dahil ang gusto kong gantimpala, nakuha ko na. Lumaki na si Xuer, lalong kaakit-akit. Ngayong payapa na ang mundo. Nagkakaisa na ang lahat. Sa hinaharap, ano ang plano mo? Plano kong ipagdiwang ang isang malaking kasal para sa iyo. Upang makita ng mga tao mula sa 4 na bansa na si Dong Fang Sui. Ang pinakamasayang tao sa mundo at gusto rin kitang dalhin sa paglibot sa mundo, ipasyal kita. Sa bawat sulok ng mundo. Alam mo ba kung ano ang plano ni Xue? Hindi ako naniniwala sa sinabi ng prinsesa ng kanluran. Gusto kong magkaanak sa iyo. Kung hindi lalaki, susubukan ulit. Hindi ako naniniwala ako na isang emperatrice. Ay mahihirapan sa pag-aanak ng lalaki. Kaya mo yan. Pero kailangan mo ring magpahinga. Mahal na hari, ito ang sorpresa ng Panginoon ng mundo para sa inyo. Isang travel guide. Gusto naming sumama, isama niyo po ako. Magaling ako sa pagsakay ng kabayo. Isama niyo ako, sasagutin ko ang lahat ng gastos. Ano sa tingin niyo? Gusto ko rin sumama. Pwede akong gumamit ng kompas para mag-navigate. Sandali. Ganito na lang. May mas magandang ideya ako. Anong idea? Desisyon kong dalhin kayo sa isang mas masayang lugar. Blue Star, nakauwi na ako. Yihi.